Isang gabi ng pag-ibig, naging habambuhay na sumpa. Habang suot ko pa ang puting belo na simbolo ng aking katapatan, itinapon ako ni Eros sa putikan para sa pera at sa ibang babae. Ang aking biyenan si Doña Remedios ay tila isang demonyang nakangiti. Habang tinitignan akong nagmamakaawa sa paanan niya, ninakaw nila ang aking yaman, ang aking danggal, at maging ang huling alaala ng aking ama. Ngunit nagkamali sila. Inakala nilang patay na ang babaeng iniwan nila sa dilim. Ngayon, ang Francesca na binuo nila sa sakit ay magbabalik bilang Florence Montemayor. Ako ang bagyang wawasak sa inyong palasyo ng kasinungalingan. Handa na ba kayong harapin ang multo ng inyong nakaraan? Hanggang saan ang hangganan ng inyong kasamaan bago kayo lamunin ng sarili ninyong apoy? Hindi ko siya mahal, ma. Kahit kailan, hindi ko naramdaman ang pintig ng puso ko para sa babaeng yan. Ang kailangan lang natin ay ang pirma niya sa lahat ng ari-arian ni Valeriano. At kapag nakuha na natin yon, itatapon ko siya na parang basurang walang silbi. Ang boses ni Eros ay malamig pa sa hanging amihan. Bawat salita ay tila isang matalim na balisong na humihiiwa sa katahimikan ng pasilyo. Sa labas ng pintuan ng kanilang silid-aklatan, nakatayo si Francesca. Hawak niya ang isang tray ng mainit na gatas at mga paboritong cookie ni Eros. Nakasuot pa rin siya ng kanyang maringal na wedding gown, ang telang sutla ay kumikinang sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Kanina lang, sa harap ng dambana, ay nangako si Eros ng walang hangang pag-ibig. Kanina lang, naramdaman niya ang init ng mga labi nito sa kanyang noo, ngunit ang bawat salitang naririnig niya ngayon ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa bawat selula ng kanyang puso. Nanginig ang kanyang mga kamay. Ang basong kristal sa ibabaw ng tray ay lumika ng isang mahinang tunog ng pag-uumpugan, isang babala sa paparating na unos. Huminga siya ng malalim, pilit na pinatitigas ang kanyang kalooban, at itinulak ang pinto. Eros? Ang kanyang tinig ay halos isang bulong. Puno ng pag-asang sana ay nagkakamali lang siya ng naririnig. Tumingin si Eros sa kanya, ngunit walang bakas ng pagkagulat o pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, ang naroon ay isang malupit na ngisi. Sa tabi nito, nakaupo si Doña Remedios sa isang silyang antigo, marangya ang kasuotan at may hawak na baso ng alak, tila isang reynang nagmamasid sa kanyang biktima. Mabuti at nandito ka na, Francesca, wika ni Doña Remedios. Ang kanyang boses ay puno ng mapanuyang tamis. Hindi na namin kailangang magpanggap pa, tapos na ang teleserye ng inyong pag-ibig. Lumapit si Eros kay Francesca. Kinuha ang tray at marahas itong inilapag sa mesa. Ang gatas ay tumapon, mansa ng kaputian sa madilim na kahoy, parang ang kanyang buhay na madudungisan na simula sa gabing ito. Pirmahin mo ito, utos ni Eros, sabay abot ng ilang mga papeles. Ito ang deed of absolute sale para sa lahat ng lupain at kumpanya ng tatay mo. Pirmahan mo at baka hayaan kitang makaalis dito ng buhay. Bakit, Eros? Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Francesca. Antang mga luha ay nagsisimulang umagos, bumabakas sa kanyang pisingi na kanina lang ay puno ng saya. Minahal kita. Ibinigay ko ang lahat sa iyo. Isang malakas na sampal ang sumagot sa kanyang katanungan. Ang tunog ng palad ni Eros na tumama sa pisingi ni Francesca ay bumasag sa huling hibla ng kanyang pagkatao. Napasandal siya sa pader. Ang init ng sakit ay gumuhit sa kanyang muka. Huwag kang mag-inarte, Francesca! Sigaw ni Doña Remedios habang tumatayo. Inakala mo ba talagang ang isang pamilyang tulad namin ay tatanggap ng isang anak dalitang tulad mo? Ginamit ka lang namin para makuha ang yaman ng ama mo. At ang tanga mo dahil naniwala ka. Humakpang palapit ang matandang babae. Ang mga mata ay nagniningning sa galit. Alam mo ba kung bakit namatay ang tatay mo ng ganoon kabilis? Dahil pinalitan ko ang kanyang mga gamot. Pinanood ko siyang mamatay habang iniisip niyang ligtas ka sa piling namin. Isang malaking pagkakamali, di ba? Parang huminto ang mundo ni Francesca. Ang kambal na hagupit ng pagtataksil at ang katotohanan tungkol sa kanyang ama ay tila isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga.
Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na nagwawasak sa kanyang kaisipan. Ang kanyang ama, ang tanging taong naniwala sa kanya, ay pinatay ng mismong mga taong pinagkatiwalaan niya. Mga demonyo kayo? Bulong ni Francesca. Ang kanyang boses ay puno ng put na mas malalim pa sa karagatan. Sige, ilabas mo ang galit mo. Pero sa labas na ng bahay na ito, sabi ni Eros. Hinawakan niya si Francesca sa braso at kinaladkad patungo sa pintuan. Wala siyang pakialam kung ang mahabang belo ng babae ay nasasabit sa mga kasangkapan. Wala siyang pakialam kung ang mga paa ni Francesca ay nadarapa sa sahig. Binuksan ni Eros ang malaking pinto ng byatu. Sa labas, ang langit ay bumubuhos ng galit sa anyo ng malakas na ulan. Ang kulog ay tila isang malakas na sigaw mula sa kailaliman ng lupa. Sa isang malakas na tulak, itinapon ni Eros si Francesca sa labas. Bumagsak siya sa maputik na lupa. Ang kanyang puting gown ay agad na naging kulay lupa, simbolo ng kanyang nasirang danggal. Huwag ka nang babalik dito, Francesca. Patay na ang asawa mo, at patay na rin ang buhay mo. Huling wika ni Eros bago isinara ng marahas ang pinto. Naiwan si Francesca sa gitna ng dilim. Ang ulan ay humahampas sa kanyang balat, ngunit mas masakit ang lamig na nagmumula sa kanyang loob. Tumingin siya sa bintana ng silid-aklatan kung saan nakita niya ang anino ni na Eros at Remedios na nagdiriwang. Naramdaman niya ang isang matinding hapdi sa kanyang puson, isang paalala ng isa pang buhay na maaaring nagsisimulang mabuo, isang buhay na wala ring kasiguraduhan. Hinawakan niya ang putik, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa lupa. Sa gitna ng bawat patak ng ulan, isang sumpa ang nabuo sa kanyang isipan. Ang Francesca na kilala nila ay patay na, at sa bawat luha na pumapatak, isang bagong Florence ang isinisilang mula sa abo ng pagtataksil. Sapat na ba ang sakit para mamatay ang isang kaluluwa? O ito ang magiging mitsa ng isang apoy na hihigop sa kanilang lahat? Huwag mong piliting bumangon, iha. Ang dagat ang nagbigay sa iyo ng pangalawang buhay, pero ang iyong katawan ay tila sumusuko na sa bigat ng iyong pighati. Ang boses na iyon ay paos, tila gasgas ng buhangin at alat ng dagat. Ngunit may dalang kakaibang init na hindi naramdaman ni Francesca sa loob ng mansyon ng mga Valeriano. Idinilat niya ang kanyang mga mata at ang unang bumungad sa kanya ay ang bubong na gawa sa nipa, kung saan ang mga sinag ng araw ay pilit na sumisilip sa mga siwang nito. Hindi ito ang malalambot na tilang sutla ng kanyang silid tulugan. Hindi ito ang amoy ng mamahaling pabango ni Eros. Ang paligid ay amoy lansa, amoy tuyong lambat, at amoy ng payapang umaga sa tabing dagat. Sinubo niyang gumalaw, ngunit isang matalas na kirot sa kanyang puson ang nagpasinghap sa kanya. Kasabay ng sakit na yon ay ang alaala ng malakas na ulan, ang pagtulak sa kanya sa putikan, at ang malamig na pakiramdam ng likidong umaagos sa kanyang mga hita nung gabing yon habang siya ay gumagapang sa dilim. Ang anak ko? Ang tanging salitang lumabas sa kanyang tuyot na labi. Tumingin siya sa matandang lalaking nakaupo sa isang maliit na silya sa sulok, abala sa pag-aayos ng isang lambat. Tumigil ang matanda sa kanyang ginagawa. Tumingin siya kay Francesca ng may halong habag. Ang kanyang mga mata ay tila nakasaksi na ng libu-libong bagyo. Ipinasa Diyos na natin siya, iha. Masyadong malakas ang hampas ng alon at masyadong mahina ang iyong kapit. Ang anghel mo ang naging kapalit ng iyong kaligtasan. Nanigas ang buong katawan ni Francesca. Isang tahimik na hiyaw ang nabuo sa kaning dibdib, ngunit walang tunog na lumabas. Wala ng luha. Tila naubos na ang lahat ng tubig sa kanyang katawan noong gabing yon sa gitna ng unos. Ang bata, ang tanging pag-asa na sana ay magbibigay sa kanya ng dahilan para magpatawad, ay kinuha na rin sa kanya. Ang huling koneksyon niya kay Eros ay naputo sa pinakamalagim na paraan. Ang kanyang wedding gown, na dati ay simbolo ng kanyang mga pangarap, ay nakasampay ngayon sa isang kawayan sa labas ng dampa. Wala na ang kislap nito. Ito ay gusot, may mga mansa ng dugo at putik na hindi na kailanman mabubura.
para itong isang bangkay ng kanyang nakaraan na pilit na ibinabad sa araw. Ako si Lolo Ben, wika ng matanda, habang inilalapit ang isang baw ng niyog na may lamang mainit na sabaw. Dito sa sityo ng mga mangingisda, walang nagtatanong kung saan ka nanggaling. Ang mahalaga ay, narito ka na. Bakit niyo pa ako iniligtas, Lolo Ben? Tanong ni Francesca. Ang kanyang tinig ay tila galing sa ilalim ng lupa. Wala na akong babalikan. Wala na akong halaga. Ang dagat ay hindi kumukuha ng buhay ng walang dahilan, iha. Sagot ni Lolo Ben habang marahang inilalagay ang mainit na sabaw sa tabi niya. Minsan, kailangang malunod ang lumang ikaw para sumilang ang isang taong may mas matibay na paninindigan. Uminom ka, kailangan mo ng lakas para sa iyong susunod na paglalakbay. Sa mga sumunod na araw, ang katahimikan ng dagat ang naging tanging kasama ni Francesca. Pinanood niya ang paglubog at pagdaan ng araw. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang paalala ng kanyang sariling pagdurusa. Ngunit sa bawat haplos ng hangin, unti-unting nagbabago ang lamig sa kanyang puso. Ang kalungkutan ay napapalitan ng isang matigas at madilim na determinasyon. Isang hapon, habang nililinis ni Lolo Ben ang mga gamit na nakuha mula sa tabing dagat kung saan natagpuan si Francesca, inabot niya ang isang maliit na bag na luma at basang-basa. Ito ang bag na dala ni Francesca noong tumakas siya, ang tanging bagay na naisalba niya bago siya tuluyang mawalan ng malay. Ito lang ang natira sa iyo, sabi ni Lolo Ben. Nanginginig ang mga kamay ni Francesca habang binubuksan ang bag. Sa loob, sa gitna ng mga basang damit, ay may isang nakatagong bulsa. Doon ay nakasilid ang isang maliit na kwaderno na may pabalat na balat, ang personal na talaarawan ng kanyang ama. Binuksan niya ang unang pahina. Ang tinta ay bahagyang kumalat dahil sa tubig, ngunit malinaw pa rin ang sulat kamay ng kanyang ama. Sa huling bahagi ng talaarawan, may isang petsa na 1 linggo bago ito pumanaw. Nakasulat doon, Francesca, kung mababasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag kang magtitiwala sa mga niting nakapaligid sa iyo, lalo na kay Remedios. Ang yaman ng ating pamilya ay hindi lamang nasa lupa at pera, kundi nasa isang lihim na matatagpuan mo sa naputol ang pangungusap. Ang sumunod na pahina ay punit. Tila may mabilis na kumuha nito bago pa man mamatay ang kanyang ama. Napako ang tingin ni Francesca sa pangalan ni Remedios. Ang put na akala niya ay nabaon na sa ilalim ng dagat ay muling sumiklab, mas matindi at mas nagbabaga. Alam ng kanyang ama ang panganib, ngunit hindi siya umabot sa tamang panahon. Lolo Ben, tawag ni Francesca. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin sa dagat, kundi sa malayo, sa direksyon ng lungsod kung saan nakatayo ang mansyong nagnakaw ng lahat sa kanya. Bakit, iha? Turuan niyo akong maging matatag. Turuan niyo akong makinig sa hindi naririnig at makakita sa gitna ng dilim. Dahil ang Francesca na iniligtas niyo ay hindi na magbabalik. Tumingin si Lolo Ben sa kanya at sa pagkakataong yon, alam ng matanda na ang babaeng nasa harap niya ay hindi na isang biktima. Siya ay isang mangangaso na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon. Ngunit sa kabila ng kanyang bagong tapang, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin. Sino ang kumuha ng nawawalang pahina sa talaarawan ng kanyang ama? At anong lihim ang sapat na makapangyarihan para pumatay ng isang tao? Ang galit, iha, ay parang lason na iniinom mo, sa pag-asang ang kaaway mo ang mamatay. Pero tignan mo ang iyong mga kamay. Nanginginig ang mga ito hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa bigat ng put na iyong dinadala. Ang tinig ni Lolo Ben ay nanunuot sa malamig na hangin ng madaling araw habang sila ay nakaupo sa dalampasigan. Ang bawat salita niya ay tila isang malambot na dampi sa mga sugat ni Francesca. Ngunit ang mga mata ng dalaga ay nananatiling nakapakos sa nagbabagong kulay ng langit. Ang dating Francesca na mabilis umiyak ay wala na. Ang narito ngayon ay isang aninong tuyo ang mga mata. Nagmamasid sa abot-tanaw na tila naghahanap ng paraan kung paano susunugin ang mundo. Hindi lang galit ang narito, Lolo Ben. Tugon ni Francesca.
Ang kanyang boses ay malalim at walang emosyon. May katarumang kailangang bayaran. Pinatay nila ang tatay ko. Pinatay nila ang anak ko. Inakala nilang ang isang Valeriano ay madaling durugin, pero hindi nila alam na ang dugong nananalaytay sa akin ay hindi marunong sumuko. Tumayo si Lolo Ben. Ang kanyang matatandang tuhod ay lumika ng mahinang tunog ng pag-aray sa bawat pagkilos. Pumasok siya sa loob ng dampa at lumabas na may dalang isang lumang kahon na gawa sa nara. Ang kahoy ay kupas na at may mga ukit na tila mga simbolo ng isang nakalimutang panahon. Inilapag niya ito sa harap ni Francesca. Inakala mo ba na nagkataon lang ang pagkakasagip ko sa iyo? Tanong ni Lolo Ben habang binubuksan ang kahon. Sa mundong ito, walang aksidente, Francesca. Ang iyong ama, si Don Francisco, ay hindi lamang isang negosyante. Siya ay isang taong may malalim na pananaw. Kinuha ni Lolo Ben ang isang kupas na larawan mula sa loob. Sa larawan, makikita ang dalawang lalaki na magkayakap at nakangiti sa harap ng isang malaking barko. Ang isa ay ang ama ni Francesca, at ang isa, na mas bata at may matikas na tindig, ay walang iba kundi si Lolo Ben. Ako si Benigno Montemayor, pagpapatuloy ng matanda. Ako ang lihim na kasosyo ng iyong ama bago pa man dumating ang mga Valeriano sa buhay niyo. Kami ang bumuo ng pundasyon ng kumpanyang kinuha ni Remedios. Ngunit tulad mo, pinagtaksilan din ako. Pinaniwala nila ang lahat na namatay ako sa isang aksidente sa dagat 20 taon na ang nakalilipas. Napatitig si Francesca sa larawan. Ang pangalang Montemayor ay isang alamat sa mundo ng kalakalan, isang pangalang nabura sa kasaysayan dahil sa mga maling balita. Bakit kayo nagtatago rito? Bakit hindi kayo lumaban? Dahil ang kapangyarihan ay hindi nakukuha sa ingay, kundi sa tamang pagkakataon. Wika ni Lolo Ben habang hinahawakan ang mga kamay ni Francesca. Ang kanyang mga palad na puno ng kalyo ay tila naglilipat ng isang kakaibang lakas sa dalaga. Hinintay ko ang pagdating mo. Ang iyong ama ang nagpadala sa iyo rito sa pamamagitan ng agos ng dagat. Alam niyang dito ka lang magiging ligtas. Kinuha ni Lolo Ben ang isang maliit na itim na pitaka mula sa ilalim ng mga lumang dokumento sa loob ng kahon. Inilabas niya ang isang makintab na gintong card, isang card na hindi basta-basta nakikita sa mga ordinaryong bangko. Ito ang susi ng iyong pagbabalik, Florence. Ang paggamit ni Lolo Ben sa bagong pangalan ay tila isang pagbibinyag sa apoy. Ito ay isang account sa Switzerland na hindi kailanman nalaman ni Remedios. Ang yaman dito ay sapat na para bilhin ang buong lungsod at sapat na para tuhugin ang bawat leeg ng mga taong umapi sa iyo. Ngunit tandaan mo, ang pera ay kasangkapan lang. Ang tunay na sandata ay ang iyong talino at ang iyong pagiging Florence Montemayor. Napahawak si Francesca sa card. Ang lamig ng metal ay tila naging kuryenteng gumapang sa kanyang bisig. Florence Montemayor. Ang pangalang ito ang magiging bangungot nila. Starting tomorrow, you will learn. Sabi ni Lolo Ben sa taglish na tono na nagpapaalala sa kanyang dating katayuan bilang isang makapangyarihang tao. You will learn how to speak like a queen, how to look at people without blinking, and how to hide your heartbeat under a wall of ice. Kakalimutan mo ang awa, iha, dahil sa oras na tumapak ka pabalik sa mansyong iyon, bawat ngiti mo ay dapat na maging isang patibong. Tumayo si Francesca. Ang kanyang anyo ay tila naging mas matangkad sa ilalim ng sumisikat na araw. Ang kanyang mahabang buhok na dati ay simbolo ng kanyang pagiging dalaga ay hinawakan niya at mabilis na tinabas gamit ang isang matalim na kutsil o sa tabi ng dampa. Ang mga hibla ng buhok ay naglaglagan sa buhangin, tinatangay ng hangin patungo sa dagat. Wala na si Francesca, Lolo Ben. Wika niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag. Mula sa araw na ito, ang bawat hininga ko ay para sa isang layunin lamang. Ang bawiin ang lahat hanggang sa huling sentimo ng kanilang pagkatao. Isang golden moment ang namayani sa pagitan nila. Isang tahimik na kasunduan ng dalawang taong kapwa pinagtaksilan ng tadhana. Ngayon ay magkatuwang nabubuo ng isang plano na yayanig sa pundasyon ng mga Valeriano. Ngunit habang hawak ni Francesca ang card,
napansin niya ang isang maliit na marka sa likod nito. Isang simbolo na nakita na niya noon sa silid-aklatan ni Eros. Isang simbolo na nagpapahiwatig na ang lihim ni Lolo Ben ay baka may mas madilim pang koneksyon sa pamilyang Valeriano kaysa sa inaasahan niya. Sino nga ba talaga si Benigno Montemayor? At sapat na ba ang yaman para punan ng butas sa puso ng isang inang nawala ng anak? Tingnan mo ang iyong sarili sa tubig, Florence. Sino ang nakikita mo? Ang biktima bang umiiyak sa ilalim ng ulan o ang babaeng magpapaluhod sa mga Valeriano? Ang boses ni Lolo Ben ay tila latigo na pumapalo sa pandinig ni Francesca. Nakatayo sila sa harap na isang malaking salamin na dinala ng mga tauhan ni Lolo Ben sa kanilang tagong hideout sa labas ng lungsod. Sa loob ng 6 na buwan, ang bawat araw ni Francesca ay naging isang martiryo ng pagbabago. Wala na ang malalambot na palad. Ang kanyang mga daliri ay naging bihasa sa pagpindot ng mga keyboard ng computer at pag-aaral ng mga stock market trends. Ang kanyang pananalita, na dati ay puno ng pag-aalinlangan, ay naging matalas at direkta. Nakikita ko ang isang taong hindi na marunong masaktan, Lolo. Sagot niya. Ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng dati niyang lambing. Ito ay naging kasing lamig ng bakal na nakababad sa yelo. Hinawakan ni Florence ang pangalang tuluyan na niyang niyakap, ang kanyang buhok. Pinutol niya ito ng maikli, isang chic at matapang na pixie cut na naglantad sa kanyang matalas na panga at mapupungay ngunit madilim na mga mata. Nagsuot siya ng isang mamahaling itim na suit na tila sadyang ginawa para sa kanyang bagong katauhan. Sa bawat galaw niya, mababakas ang isang awtoridad na tila likas sa kanya. Mabuti. Because in the world of business, emotion is a liability, Florence. Paalala ni Lolo Ben habang iniabot sa kanya ang isang makapal na folder. Dito nakasulat ang lahat ng utang ng pamilya Valeriano. Eros is bleeding money. Ang kanilang mga shipping lines ay unti-unting lumulubog dahil sa maling pamamahala ni Remedios. They are desperate for an investor. They are hungry, and you will be the bait. Binuksan ni Florence ang folder. Nakita niya ang larawan ni Eros at ng bago nitong asawa na si Clara, ang babaeng naging mitsa ng kanyang paghihirap. Nakangiti sila sa isang social event. Tila walang kamalay-malay sa bagyong paparating. Isang pait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Florence. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot sa kanyang puso, ngunit agad niya itong sinupil. Ang kanyang puso ay isa na lamang kagamitan para sa kanyang paghihigante. Rafael! Tawag ni Florence sa lalaking nakatayo sa dilim ng silid. Si Rafael ang kanang kamay ni Lolo Ben, isang tahimik at matalinong lalaki na siyang nagturo sa kanya ng mga technical na aspeto ng pagmamanipula sa merkado. Yes, Miss Montemayor? Tugop ni Rafael. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata habang nakatingin sa bagong Florence, isang paghanga na higit pa sa pagiging magkasama sa trabaho. Ihanda ang ating pagpasok sa susunod na charity gala ng mga Valeriano. Gusto kong makita ang kanilang mga mukha kapag nakita nila ang babaeng itinapon nila sa putikan na ngayon ay hawak ang kanilang kapalaran, utos ni Florence. Everything is set. The invitation is secured. Ang kumpanyang Montemayor Holdings ay opisyal ng kinikilala bilang isa sa pinakamalakas na venture capital firm sa bansa. Ulat ni Rafael. Isang golden moment ang naganap nang lumapit si Lolo Ben kay Florence at isinuot sa kanyang leeg ang isang kwintas na may pendant na itim na perlas. Ito ay pag-aari ng asawa ko. Sabi niya, ang itim na perlas ay simbolo ng kagandahang nabuo mula sa sakit at dumi sa loob ng talaba. Bagay na bagay ito sa iyo, Florence. Naramdaman ni Florence ang init ng perlas sa kanyang balat. Tumingin muli siya sa salamin. Ang Francesca na dating nang-arap ng simpleng buhay at pag-ibig ay tuluyan ng pinitas at tinapon. Ang maskara ay suot na niya at ito ay hindi na kailanman matatanggal. Rafael, prepare the car, sabi ni Florence habang isinusuot ang kanyang itim na shades. It's time to visit my old family. I want to see how they're doing without me. Habang papalabas ng silid, isang hindi inaasahang tawag ang dumating sa telepon ni Rafael.
Ang kanyang mukha ay biglang namutla habang nakikinig sa kabilang linya. Miss Montemayor, may problema! Bulong ni Rafael habang ibinababa ang telepon. What is it? Tanong ni Florence, hindi man lang nagbabago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Si Eros. Nagpapahanap siya ng isang pribadong investigador. Hindi dahil sa'yo, kundi dahil may nakita siyang lihim na dokumento sa kwarto ni Doña Remedios tungkol sa iyong ama. Tila may hinala na rin siya na hindi aksidente ang pagkamatay ni Don Francisco. Tumigil ang mundo ni Florence sa isang sandali. Kung malalaman ni Eros ang katotohanan, mababago ba ang lahat? O ito ay isa lamang bagong laro ng kanyang dating asawa? Hayaan mo siyang maghanap. Wika ni Florence. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pot. Mas masarap ang paghihigan, di kapag alam ng biktima na karapat-dapat silang parusahan. Ngunit sa likod ng kanyang matapang na salita, isang tanong ang gumugulo sa kanya. Ano ang gagawin niya kung biglang humingi ng tawad si Eros? Sapat ba ang pag-ibig para burahin ang lahat ng dugo at luha? Muling tumapak ang aking mga paa sa malamig na sahig ng luksuryosang ballroom. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang babaeng nakayuko at takot sa sariling anino. Bawat hakbang ng aking suot na stiletto ay lumilika ng isang matikas na tunog sa makintab na marmol. Tila isang martsa ng isang mandirigmang handang bawiin ang kanyang kaharian. Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa itaas ay sumasalamin sa talim ng aking mga mata. You look breathtaking, Florence. Tandaan mo, ikaw ang may hawak ng alas sa gabing ito, bulong ni Rafael sa aking tabi. Bahagya niyang hinawakan ng aking siko. Isang simpleng galaw na nagbigay sa akin ng kailangang init sa gitna ng malamig na atmosfera ng pagtitipon. Numiti ako ng tipid. Isang ngiting hindi umaabot sa aking mga mata. Salamat, Rafael. Ngunit hindi ako narito para humanga sila sa aking ganda. Narito ako para makita ang unti-unting pagguho ng kanilang mundo. Sa gitna ng bulwagan nakita ko sila. Si Doña Remedios, suot ang isang mamahaling terno na tila baluti ng kanyang wad na dangal. At si Eros, na mukhang pagod ngunit pilit na nagpapakitang gilas sa mga investors. Sa tabi ni Eros ay si Clara, na nakasuot ng isang kwintas na pamilyar sa akin. Agkwintas na pag-aari ng aking namayapang ina. Ang galit ay muling gumapang sa aking lalamunan. Tila isang malapot na lason, ngunit agad ko itong nilunok. Look who's here! Narinig kong sabi ng isang sosyalera sa paligid. Ang misteryosong Florence Montemayor ng Montemayor Holdings. I heard she's looking for a local partner. Naglakad kami ni Rafael patungo sa direksyon ni Remedios. Habang papalapit kami, naramdaman ko ang paghinto ng mundo ni Eros. Tumiin siya sa akin. Ang kanyang baso ng alak ay bahagyang nayanig sa kanyang kamay. May kung anong takot at pagkalito ang dumaan sa kanyang mga mata. Tila nakakakita siya ng isang multo na binabalot ng sutla at brilyante. Good evening, everyone! Wika ko sa isang boses na kasing kinis ng pelus. I hope I'm not interrupting anything important. Not at all, Miss Montemayor. Mabilis na sagot ni Remedios. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa sakim nang marinig ang aking pangalan. We've been expecting you. I am Remedios Valeriano, and this is my son, Eros. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Eros. Ang lalaking minsang naging mundo ko, ang lalaking pumatay sa aking kaluluwa. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong kung paano niya nagagawang huminga matapos ang lahat ng ginawa niya. Ngunit, nanatiling formal ang aking muka. Nice to meet you, Mr. Valeriano, sabi ko. Iniabot ko ang aking kamay. I've heard so much about your shipping lines. Nanginginig ang kamay ni Eros nang tanggapin niya ang sa akin. The pleasure is mine, Miss Montemayor. You look familiar. Have we met before? Familiar? Tumawa ako ng bahagya. Isang tunog na tila mga kampanilya sa gitna ng libing. Perhaps in another life, Mr. Valeriano. Marahil ay nakita niyo na ang aking mukha sa inyong mga panaginip o baka sa inyong mga bangungot. Bahagyang namutla si Eros. Si Clara naman ay humakbang pasulong, tila nararamdaman ng tensyon. I'm Clara,
Eros's wife. That's a lovely necklace you're wearing, Florence. Itim na perlas? Yes, Clara. Sagot ko habang hinahawakan ang pendant. Galing ito sa isang taong marunong magpahalaga sa tunay na katapatan. Isang bagay na tila bihira na sa panahong ito, hindi ba? Nagpalitan ng tingin si Remedios at Clara. Alam kong nararamdaman nila ang talim ng bawat salita ko, kahit hindi nila maintindihan kung bakit. Isang golden moment ang naganap nang sadyang mabitawan ni Clara ang kanyang wine glass sa gulat, nang titigan ko siya ng matagal. Ang baso ay nabasag sa sahig, ang pulang alak ay tumasik sa kanyang mamahaling gown, parang dugo na muling nagpapaalala sa akin ng aking nakaraan. Oh, how clumsy of me! Bulalas ni Clara. Be careful, Clara, sabi ko nang may halong pait na pangguya. Minsan ang mga bagay na akala nating mataatag ay madaling mabasag kapag hindi marunong mag-ingat ang may-ari. Lumapit si Remedios sa akin. Pilit na ibinabalik ang atensyon sa negosyo. Miss Montemayor, I heard you are interested in investing. We have a proposal that might interest you. Isang partnership na magpapatatag sa Valeriano Shipping. Partnership? Tinaasan ko siya ng kilay. I don't just partner with anyone, Doña Remedios. I only invest in people I can trust. And based on what I see, mukhang marami pa kayong kailangang patunayan. Tumalikod na ako bago pa sila makasagot. Ramdam ko ang titig ni Eros na nakabaon sa aking likuran. Habang naglalakad palayo, naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Ang paghihigante ay nagsisimula na, at ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay unti-unti ko nang pinapasok. You handle that perfectly, bulong ni Rafael, habang inaalalayan ako patungo sa labas. Ngunit bago kami makarating sa pinto, isang matandang lalaki ang humarang sa amin. Isang taong hindi ko inaasahang makikita sa gabing ito, ang dating abogado ng aking ama na si Ate Mendoza. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat habang nakatingin sa akin. Francesca? Bulong niya, sapat lang para marinig ko. Napahinto ang aking hininga. Ang lihim na pilit kong itinatago sa likod ng pangalang Florence ay tila nanganganib na mabunyag sa hindi tamang oras. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundunan bigkasin ni Ate Mendoza ang pangalang iyon. Ang bawat hibla ng aking katawan ay nanigas, ngunit ang aking isipan ay mabilis na kumilos, gaya ng isang ahas na naghahanda sa pag-atake. Tumingin ako sa matandang abogado ng may blankong ekspresyon, walang bakas ng pagkilala, kahit na sa loob ko ay nag-uunahan ang kaba at galit. I'm sorry, Atty. Mendoza, was it? Ang boses ko ay matatag, walang panginginig. You must have mistaken me for someone else. Marami ang nagsasabing may kamukha ako, but I assure you, I am Florence Montemayor, hindi Francesca. Mabilis na humakbang si Rafael sa pagitan namin. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na nagpo-protect sa akin. Ati, pasensya na, but Miss Montemayor is quite tired from the event. We have to go. Naiwan ang matandang abogado na tuliro, habang mabilis kaming naglakad patungo sa naghihintay na sasakyan. Sa loob ng kotse, binitiwan ko ang aking paghinga na kanina ko pa pinipigilan. Ang aking mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding tensyon. Hinawakan ni Rafael ang aking kamay, ang kanyang init ay tila isang gamot sa aking nanginginig na kalamnan. Florence, we need to be more careful. Ate Mendoza was your father's most trusted man. Hindi siya basta-basta makakamali, mahinahong paalala ni Rafael. I know, bulong ko, habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay mabilis na naglalaho. But he's also the only one who can help me prove what Remedios did to my father. For now, let him wonder. Kailangan nating mag-focus kay Eros. Kinabukasan, ang aking penthouse ay nababalot ng katahimikan at ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng pag-ikot ng aking swivel chair. Inaasahan kong isang tawag at hindi ako nabigo. Ang telepono ay naglabas ng isang mahabang tunog, hudyat na ang isda ay kumagat na sa pain. Miss Montemayor, Mr. Eros Valeriano is on the line. He's asking for a private meeting to discuss the investment. Ulat ng aking sekretarya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Papasukin mo siya after office hours. I want the office to be quiet, just the two of us. Nang dumating ang gabi,
Ang silid ay nababalot ng madilim na asul na liwanag mula sa labas ng gusali. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin na bintana, pinagmamasdan ang mga sasakya ang tila mga langgam sa ibaba. Narinig ko ang mahinang pagbukas ng pinto at ang tunog ng mga yabag ni Eros. Ang amoy ng kanyang pamilyar na pabango ay humalik sa aking pang-amoy. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan, ngunit ngayon ay nagpapaalala sa akin ng lason. Ms. Montemayor, thank you for seeing me at this hour, wika ni Eros. Ang kanyang boses ay may halong pagod at desperasyon. Humarap ako sa kanya. Ang tanging liwanag sa loob ng kwarto ay mula sa lampara sa aking mesa, na nagbibigay ng mga anino sa kanyang muka. You seem very eager, Mr. Valeriano. Is your situation that dire? Lumapit si Eros. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa aking muka. Kailangan namin ng investment mo, Florence. Our shipping line is the only legacy my father left. I can't let it crumble. Legacy? Tumawa ako ng mahina, isang tunog na walang bakas ng saya. Is it a legacy of honor or a legacy of lies, Eros? Tell me, bakit ako magtitiwala sa isang kumpanyang pinatatakbo ng isang pamilyang may maraming sikreto? Napatigil si Eros. I don't know what you mean. But I can promise you if you help us, I will do anything. Kahit ano, Florence. Humakbang ako palapit sa kanya, sapat na para maramdaman niya ang aking hininga. Ang tensyon sa pag-itan namin ay tila isang kuryenteng handang sumabog. Isang golden moment ang naganap nang itinaas ko ang aking kamay at inayos ang kanyang kurbata. Isang galaw na dati kong ginagawa bilang kanyang asawa. Naramdaman ko ang pagpigil niya ng hininga at ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Anything? Bulong ko. Ang aking tinig ay puno ng panunukso. What if I ask you to leave your wife? What if I ask you to betray your mother? Nanlaki ang mga mata ni Eros. Ngunit sa halip na magalit, nakita ko ang isang kakaibang pagnanasa sa kanyang tingin. Ang lalaking ito ay talagang gahaman. Hindi lang sa pera, kundi pati na rin sa kagandahang hindi na niya pag-aari. Florence, you are so mysterious. Mula nang makita-kita sa party, hindi na ako makatulog. You remind me of someone I lost, but you are more powerful, more dangerous. Sabi ni Eros, habang pilit na hinahawakan ang aking baywang. Agad akong lumayo. Ang aking mukha ay naging kasing lamig ng yelo. Don't touch me, Eros. Hindi pa tayo ganoon kalapit. If you want my money, you have to play by my rules. First step, I want to see your internal financial records. Not the ones you show the public, but the real ones. But my mother, she handles those. She won't allow it. Pag-aalinlangan ni Eros. Then choose, Eros, your mother's secrets or your survival. You have 48 hours to decide, pagtatapos ko habang itinaturo ang pinto. Nang makaalis si Eros, napasandal ako sa aking mesa. Ang aking puso ay kumakaba ng mabilis. Ang bawat sandali na kasama ko siya ay tila isang pakikipaglaban sa aking sariling trauma. Gusto ko siyang saktan. Gusto ko siyang makitang nagdurusa. Ngunit may isang bahagi ng aking puso na tila sumisigaw pa rin sa sakit ng nakaraan. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Rafael. Nakita niya ang aking kalagayan at agad na lumapit para yakapin ako ng mahigpit. Enough, Florence. You're pushing yourself too hard. Don't let his presence destroy the healing you've started. I have to do this, Rafael. Kailangan niyang maramdaman ang bawat pait na naramdaman ko. Sagot ko habang nakabaon ang aking mukha sa kanyang balikat. Ngunit hindi namin alam, sa labas ng aking opisina, may isang figura na nakatayo sa dilim. Si Clara, na nakasunod pala kay Eros, ay nakatingin sa amin sa pamamagitan ng siwang ng pinto. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at selos. So, Florence Montemayor, you wanna play dirty? Let's see who burns first. Bulong ni Clara habang dahan-dahang umaalis may hawak na isang sobreng naglalaman ng mga litrato ng aking nakaraan na hindi ko akalaing may nakatabi pa. Paano kung ang sandatang gagamitin ko laban sa kanila ay siya ring sandatang gagamitin ni Clara para tuluyan akong ilubog? Ang lason ng pagdududa ay mas mabilis kumalat kaysa sa anumang sakit.
At sa gabi ring yon, tila naging mas masikip ang hangin sa loob ng mansyon ng mga Valeriano. Nakatayo si Doña Remedios sa tapat ng malaking bintana ng kanyang silid-aklatan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang baso ng kristal. Ang bawat anino sa dingding ay tila naging banta sa kanyang kaharian. Ma, kailangan nating maging practical. Florence Montemayor is our only way out, wika ni Eros habang nakatayo sa likuran ng kanyang ina. Ang kanyang boses ay may halong panginginig, isang senyales na hindi nakatakas sa matalas na pandinig ni Remedios. Humarap ang matanda. Ang kanyang mukha ay nababalot ng put na pilit itinatago sa likod ng makapal na makeup. Praktikal? O baka naman nahuhumaling ka na sa babaeng yon, Eros? Huwag mo isiping hindi ko napapansin ang paraan ng pagtingin mo sa kanya. Para kang asong gutom na nakakita ng buto. Hindi ganon yun, Ma. I'm doing this for the company. Hihingi siya ng financial records at kailangan nating ibigay kung gusto natin makuha ang tiwala niya. Pagtatanggol ni Eros. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Remedios. Financial records? Ang mga dokumentong magpapatunay kung paano natin nilimas ang pera ni Valeriano? Nababaliw ka na ba? Utang ko sa sarili ko ang bawat sentimo nakuha ko at hindi ko hahayang ang isang estrangerong tulad niya ang maging mitsa ng ating pagbagsak. Lumapit siya kay Eros at hinawakan ang mukha nito ng napakahigpit. Tandaan mo, Eros, kung wala ako, nabulok ka na sa hirap, kasama ang patay gusto mong asawa noon. Huwag na huwag kang gagawa ng hakbang nang wala ang pahintulot ko. Is that clear? Yumuko si Eros. Ang kanyang hiya at takot sa ina ay mas matimbang pa sa kanyang ambisyon. Ngunit sa kanyang isipan, naririnig pa rin niya ang boses ni Florence. Ang bawat haplos nito sa kanyang kurbata ay tila isang sumpa na nagtutulak sa kanya sa gilid ng bangin. Samantala, sa penthouse ni Florence, ang gabi ay puno ng masalimuot na katahimikan. Nakatayo si Florence sa balkona. Ang malamig na hangin ay humahaplos sa kanyang maikling buhok. Hawak niya ang isang puting rosas, ang paboritong bulaklak ng kanyang ama. Isa golden moment ang naganap ng dahan-dahan niya yang pinitas ang isang talulot nito. Ang kanyang mga mata ay bahaging lumambot. Pa, malapit na! Bulong niya sa hangin. Isang hakbang na lang at magsisimula na silang magsakmalan. Lumapit si Rafael mula sa likuran. May dalang isang makapal na balabal na dahan-dahan niyang isinuot sa mga balikat ni Florence. Ang init ng kanyang presensya ay tila isang baluti laban sa lamig ng gabi. Florence, may balita ako. Nakita ng ating mga tauhan si Clara na pumasok sa isang lumang apartment sa Binondo. Nakipagkita siya sa isang lalaking, ang pangalan ay tila nakaugnay sa nakaraan ng iyong ama. Ulat ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Sino? Tanong ni Florence. Muling bumabalik ang talim sa kanyang mga mata. Si Mangorio, ang dating driver ni na Eros, ang taong nakasaksi sa lahat noong gabing itinapon ka sa labas ng mansyon, sagot ni Rafael. Kumuyam ang mga palad ni Florence. Si Clara ay hindi tanga. Alam nitong may itinatago si Florence at gagamitin nito ang bawat dumi ng nakaraan para iligtas ang sarili. Kailangang maunahan natin siya, Rafael. Kung makukuha ni Clara ang testimonya ni Mang Jorio, mabubunyag ang aking pagkatao bago ko pa makuha ang pirma ni Eros. I'll handle it. But Florence, kailangan mong mag-ingat. Eros is a cornered rat and Remedios is a viper. Kapag naramdaman nilang wala na silang kawala, kakagat sila ng nakamamatay, babala ni Rafael. Kinabukasan, ang tensyon ay umakyat sa panibagong antas. Pumasok si Eros sa opisina ni Florence, bit-bit ang isang itim na bag. Ang kanyang mga mata ay puyat at ang kanyang kilos ay balisa. Walang salitang inilapag niya ang bag sa mesa ni Florence. Narito ang lahat. Ang mga tunay na libro ng Valeriano Shipping, ang mga transaksyong hindi alam ng BIR, at maging ng aking ina. Bulong ni Eros. Ang kanyang boses ay puno ng pagkakanulo. I'm giving you my life, Florence. Now give me the investment. Pinuksan ni Florence ang bag. Ang bawat pahinang naroon ay katumbas ng hatol na pagkakakulong para kay Remedios. Ngunit bago pa siya makapagsalita,
ang telepono sa kanyang mesa ay nag-vibrate ng malakas. Isang senyales ng panganib. Isang text message mula kay Rafael. Huwag kang lalabas. Si Doña Remedios ay papunta na riyan. Alam na niya ang ginawa ni Eros. Halos kasabay nito, ang tunog na mabibigat na yabag sa pasilyo ay tila mga dagundong ng paparating na hatol. Ang pinto ng opisina ay marahas na bumukas. Nakatayo roon si Doña Remedios. Ang kanyang mukha ay nagnaningning sa galit at sa likuran niya ay si Clara na may hawak na isang dilaw na sobre. "You backstabbing brat!" Sigaw ni Remedios kay Eros bago ibinaling ang paningin kay Florence. "And you, Florence Montemayor? O baka mas gusto mong tawagin kitang Francesca Valeriano?" Tila huminto ang tibok ng puso ng lahat sa loob ng silid. Itinaas ni Clara ang sobre at dahan-dahang inilabas ang isang lumang litrato. Ang litrato ni Francesca sa kanyang wedding gown, katabi ang isang dokumento o nagpapatunay na ang Florence Montemayor na kaharap nila ay isang huwad. "The game is over, Francesca," wika ni Clara na may mapanuyang ngisi. "Ngayon, tignan natin kung sino ang luluhod sa putikan." Cliffhanger. Habang nakatitig si Remedios sa mga mata ni Florence, dahan-dahang kinuha ni Florence ang isang recorder mula sa ilalim ng kanyang mesa. "Inakala niyo ba na pumasok ako sa digmaang ito nang walang dalang bomba?" Isang tulog ng pagplay ang narinig sa silid. Ang boses ni Remedios na inaamin ang pagpatay sa ama ni Francesca. Sino ang unang babagsak sa harap ng katotohanan ito? Ang anak na nagtaksil? Ang inang pumatay? O ang asawang nagpapanggap? Hindi mo ba naririnig ang sarili mong boses, Doña Remedios? O baka naman masyado nang nilamon ng kasalanan ang iyong pandinig, kaya hindi mo na makilala ang katotohanan? Ang boses ni Florence ay kasing talim ng isang scalpel. Bawat salita ay hinihiwa ang kapalaluan ni Remedios. Ang recording ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa silid. Isang malamig na pag-amin ng pagpatay. Isang pag-amin na tila nagpapatigas sa pagtibok ng puso ni Eros. Ang katahimikan sa opisina ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Eros at ang mahinang tunog ng aircon na tila sumasabay sa lamig ng atmosfera. Nanlaki ang mga mata ni Remedios. Ang kanyang muka na kanina ay puno ng tagumpay ay biglang naging abo ang kulay. Ngunit sa halip na sumuko, isang nakakatakot na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang puno ng gaslighting at lason. "Isang peking recording, Francesca? Ganyan ka na ba kadesperada?" Wika ni Remedios habang mabilis na lumalapit sa mesa ni Florence. "Inakala mo ba na maniniwala ang lahat sa isang pirasong kagamitan na madaling i-edit? You are still that pathetic girl, begging for attention, trying to destroy a family that gave you everything." "Gave me everything?" Ulit ni Florence. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pigil na luha. Ngunit ang kanyang boses ay nanatiling matatag. "Ibinigay niyo sa akin ang lahat ng sakit, ang lahat ng pait, at ang lahat ng dahilan para bumangon at tapusin kayo. Eros, tignan mo ang ina mo. Tignan mo ang babaeng pumatay sa tatay ko para lang sa pera na winawaldas mo ngayon." Tumingin si Eros kay Remedios. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at pagdududa. Isang mist of distrust ang bumalot sa kanya. Totoo ba? Totoo ba ang naririnig ko?" "Huwag kang makinig sa kanya, Eros," sigaw ni Clara, na biglang humakbang pasulong. "Nandito ang ebidensya na niloko niya tayo. She lied about her identity. She's a fraud, an imposter. Who knows kung ano pa ang kaya niyang gawin?" Isang golden moment ang naganap nang dahan-dahang tumayo si Florence at lumapit kay Eros. Hindi siya tumingin kay Remedios o kay Clara. Ang kanyang paningin ay nakatitig lamang sa lalaking minsang naging asawa niya. Inabot niya ang kamay ni Eros at dahan-dahang inilagay ang isang maliit na locket, ang locket na may larawan ng kanyang ama. "Eros, minahal kita," bulong ni Florence. Ang kanyang boses ay puno ng pait. "At sa bawat gabing, nanalangin ako para sa ating pamilya. Pinaplano na pala ng ina mo kung paano tayo wawasakin. Will you choose the woman who killed my father?
Or will you choose the truth? Naramdaman ni Florence ang pang-ininig ng kamay ni Eros. Ang tensyon sa pagitan nila ay tila isang kuryenteng handang sumabog. Ngunit bago pa makapagsalita si Eros, marahas na hinablot ni Remedios ang laket at itinapon ito sa sahig. Ang tulog ng pagtama ng metal sa marmol ay tila isang hudyat ng digmaan. "Wala kang mapapatunayan!" sigaw ni Remedios. "Clara, tawagan ng pulis. Isuplong ang babaeng ito sa panggagaya ng pagkakakilalan." "Gawin niyo," hamon ni Florence. Ang kanyang mukha ay naging kasing lamig ng yelo. "Dumawag kayo ng pulis at sisiguraduhin kung sa oras na dumating sila, ang mga financial records na ibinigay sa akin ni Eros ay magiging tiket niyo patungo sa impyerno ng bilangguan." Napahinto si Clara. Tumingin siya kay Eros nang may halong galit. "Ibinigay mo sa kanya ang mga records? Eros, pinahamak mo kaming lahat!" Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisini ni Eros mula sa sarili niyang ina. Ang tunog ng palad ni Remedios ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasunod ang isang mabigat na katahimikan. "Wala kang kwentang anak," bulong ni Remedios. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhing hindi na itinatago. "Mas pinili mo ang isang multo kaysa sa iyong pamilya." Dito pumasok si Rafael. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na nagbibigay ng proteksyon kay Florence. "Security is already on their way to escort you out, Doña Remedios. The meeting is over." Habang pilit na inilalabas ng security sina Remedios at Clara, naiwan si Eros na nakatulala sa gitna ng silid. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Tumingin siya kay Florence, umaasang makakita ng kahit kaanting awa. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang refleksyon ng sarili niyang kataksilan. "Francesca, I'm sorry," bulong ni Eros. "Ang pangalan ko ay Florence," tugon ni Florence habang dahan-dahang pinupulot ang locket ng kanyang ama mula sa sahig. "At ang huling halik na ibinigay ko sa iyo noon, Eros, ay ang huling pagkakataong maging tao ka sa paningin ko. Ngayon, isa ka na lang biktima ng sarili mong kasakiman." Nang makaalis na ang lahat, napasandal si Florence sa kanyang mesa. Ang kanyang mga binti ay nanghihina. Nilapitan siya ni Rafael at marahang inilagay ang kanyang mga kamay sa balikat ni Florence. Ang init ng kanyang haplos ay tila isang gamot sa kanyang nagdurugong puso. Isang sandali ng hiling at kilig ang namayani sa gitna ng gulo. "Tapos na ang unang laban, Florence. You were brave," bulong ni Rafael. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang mahinang tunog ng notification ang narinig mula sa telpon o ni Florence. Isang video message mula sa isang hindi kilalang numero. Nang buksan niya ito, nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang video ay nagpapakita kay Lolo Ben, ang taong nagligtas sa kanya, napilit na isinasakay sa isang itim na van sa labas ng Songchai. "Kung gusto mong makita ang matandaan ng buhay, dalhin mo ang lahat ng ebidensya sa lumang bodega sa Pantalan. Mag-isa ka lang, Francesca, or he dies because of your revenge." Cliffhanger. Sino ang kumuha kay Lolo Ben? At sa gitna ng kanyang tagumpay laban sa mga Valeriano, handa ba si Florence na isakripisyo ang kanyang katarungan para sa buhay ng taong nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa? Ang pag-ibig ay isang utang na hindi kailanman mababayaran ng pera. Ngunit ang utang na loob ay isang tanikala na humihila sa iyo pabalik sa apoy. Habang nakatitig si Florence sa maliit na screen ng kanyang telpon, naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang dugo. Ang imahe ni Lolo Ben na marahas na isinasakay sa van ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na itinataksil ang kanyang kapayapaan. "Florence, hindi ka pwedeng pumunta ng mag-isa. It's a trap, and you know it." Ang boses ni Rafael ay puno ng awtoridad at takot para sa kaligtasan ng babaeng kanyang lihim na minamahal. Hinawakan niya ang balikat ni Florence, pilit na pinatitigil ang panging inig nito. "Si Lolo Ben ang nagbigay sa akin ng buhay na ito, Rafael," tugon ni Florence. Ang kanyang boses ay basag, nuit may talim. "Kung hahayaan ko siyang mamatay dahil sa aking paghihigante, anong kaibahan ko kay Remedios? Hindi ako magiging mamamatay tao para lang sa katarungan."
Mabilis ang bawat paghinga ni Florence habang dahan-dahan niyang inilalagay ang envelope ng mga ebidensya sa loob ng kanyang bag. Sa labas ng kanyang penthouse, ang ulan ay nagsisimulang pumatak ng marahan sa salamin ng bintana na lumilika ng isang malungkot na tunog na tila mga luha ng langit. Isang golden moment ang namayani ng sandaling huminto si Florence sa harap ng larawan ng kanyang ama. Hinaplos niya ang frame nito. Ang kanyang mga daliri ay nag-iwan ng bakas sa malamig na salamin. "Gabayan niyo po ako pa," bulong niya sa katahimikan. Sa lumang bodega sa pantalan, ang amoy ng kalawang at lansa ng dagat ay nanunuot sa bawat sulok. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilya na dahan-dahang umiindayog sa kisame na nagbibigay ng mga aninong tila mga multo sa dingding. Doon, sa gitna ng silid, nakatali sa isang lumang silya si Lolo Ben. Ang kanyang muka ay may mga pasa, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. "Walang hiyang matanda, masyadong matigas ang loob mo." Ang boses ni Clara ay umalingaw, sa loob ng bodega, puno ng pagkabigo at galit. Hawak niya ang isang baril. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa desperasyon. "Sabihin mo sa akin, nasaan ang iba pang kopya ng mga dokumento? Nasaan ang susi sa Swiss account?" Hindi sumasagot si Lolo Ben. Ngumiti lamang siya ng mapait, isang ngiting tila nanunukso sa kawalang kapangyarihan ni Clara. Isang malakas na tunog ng pagbukas ng mabigat na pinto ang bumasag sa tensyon. Pumasok si Florence, mag-isa. Ang kanyang suot na mamahaling coat ay basang-basa ng ulan. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila isang babala. "I'm here, Clara. Let him go," wika ni Florence. Ang kanyang tinig ay malamig at walang takot. Mabilis na itinutok ni Clara ang baril kay Florence. "Ang tapang mo talaga, Francesca! O Florence, o kahit ano pa ang itawag mo sa sarili mo. Ibigay mo sa akin ang bag. Ibigay mo ang lahat ng ebidensya kung gusto mo mabuhay ang matandang ito." "Clara, hindi mo kailangang gawin ito," sabi ni Florence habang dahan-dahang humahakbang pasulong. "Naggamit ka lang ni Remedios. Inakala mo ba na kapag nakuha mo ang pera, hahayaan ka niyang mabuhay? You're just a pawn in her game, just like I was." "Silence!" sigaw ni Clara. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. "Huwag mo akong itulad sa iyo. Ako ang reyna ngayon ng mga Valeriano. Ako ang asawa ni Eros." "Isang reynang walang kaharian?" pang-uuyam ni Florence. "Eros betrayed his own mother for me. Do you think he will hesitate to betray a mistress like you?" Isang matinding sampal ang dumapo sa pisngi ni Florence nang biglang lumitaw si Doña Remedios mula sa kadiliman ng bodega. Ang tunog ng palad nito ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. "Huwag mong lasonin ang isipan ng aking manugang, Francesca," wika ni Remedios nang may mapanuyang ngisi. "Akala mo ba ay napakatalino mo na? Inaligtas mo ang matandang ito, ngunit ibinigay mo ang sarili mo sa iyong kamatayan. Once I get those documents, you will disappear, just like your father." Inabuhat ni Florence ang bag kay Remedios. "Narito na, bitawan niyo na si Lolo Ben." Habang kinukuha ni Remedios ang bag, isang kakaibang tunog ng notification ang narinig mula sa tablet na hawak ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. "Ma, tignan niyo ito. Ang mga shipping lines, ang lahat ng ari-arian, nawawala. Nililipat ang lahat sa isang anonymous trust fund." Napatigil si Remedios. Tumingin siya kay Florence nang may matinding puot. "Anong ginawa mo? Hindi niyo ba alam?" Numiti si Florence, isang ngiting puno ng tagumpay sa gitna ng panganib. "The moment you brought me here, Raphael activated the kill switch. Ang lahat ng perang kinuha niyo sa ama ko, ang lahat ng lupain, otomatikong ibinalik sa pangalan ng Valeriano Foundation para sa mga mahihirap. You have nothing now, Remedios. You are officially a pauper." Isang malakas na sigaw ng pagnangalit ang kumawala kay Remedios. "Patayin mo siya, Clara. Nayon na!" Ngunit bago pa makakalabit ni Clara ang baril, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga bintana ang narinig. Ang mga tauhan ni Rafael ay mabilis na pumasok mula sa itaas.
Ang kanilang mga flashlight ay nagbibigay ng nakasisilaw na liwanag sa loob ng bodega. Ang tunog ng mga yabag ng mga pulis ay mabilis na lumalapit. Sa gitna ng gulo, sinunggaban ni Eros si Florence, pilit itong ginagawang pananggalang. Francesca, kailangan nating makaalis dito. Isama mo ako, I'll give you everything back. Just save me! Tumingin si Florence kay Eros, ang lalaking minsang naging pangarap niya, na ngayon ay isang hihingalo at desperadong daga. Dahan-dahang inalis ni Florence ang mga kamay ni Eros sa kanyang braso. Wala ka nang ibibigay sa akin, Eros, bulong ni Florence. Dahil ang lahat ng meron ako ay ang sarili ko na hindi mo na kailanman muling mahahawakan. Isang cliffhanger ang naganap nang biglang magpaputok ng baril si Clara sa gitna ng kadiliman habang sinusubok ang tumakas. Isang katawan ang bumagsak sa sahig at ang tunog ng isang mabigat na pagbagsak ay sinundan ng isang matinding katahimikan. Sino ang natamaan? Si Lolo Ben ba na tila naging taming ng bala? O si Rafael na kakarating lang para iligtas si Florence? O baka naman si Eros, na sa huling sandali ay nagkaroon ng isang hibla ng konsensya. Ang bawat alingaw-ngaw ng putok ng baril sa loob ng bodega ay tila isang huling hininga ng isang naghihingalong pangarap. Sa loob ng ilang sandali, ang mundo ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan, kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang pagpatak ng ulan mula sa mga butas na bubong at ang mabilis na pagtibok ng puso ni Florence. Ang usok mula sa baril ay dahan-dahang humalo sa malamig na hangin na nagbibigay ng isang malabong anino sa trahedyang naganap. Dahan-dahang itinuon ni Florence ang kanyang paningin sa semento. Doon, sa gitna ng malamig at maduming sahig, ay nakahandusay si Eros. Ang kanyang puting polo ay unt-unting dinudungisan ng kulay pulang, likidong mabilis na kumakalat, parang ang kanyang mga kasalanan na sa wakas ay humabol na sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakadilat, nakatingin sa kisame. Tila naghahanap ng kapatawaran sa isang langit na hindi niya naaninag. Eros! Ang sigaw ni Clara ay puno ng kilabot, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa takot na ang kanyang tanging alas ay tuluyan ng nawala. Binitawan niya ang baril at ang tunog ng pagtama ng bakal sa semento ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang sariling kalayaan. Mabilis na lumapit si Florence, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina, ngunit ang kanyang kalooban ay pinatitigas ng bawat luhang ibinuhos niya noon. Lumuhod siya sa tabi ni Eros. Isang golden moment ang naganap nang hawakan niya ang nanginginig na kamay ng lalaking minsang naging asawa niya. Sa kabila ng lahat ng sakit, isang hibla ng makataong habag ang gumapang sa puso ni Florence. Francesca? Ang boses ni Eros ay isang mahinang bulong, puno ng dugo at pagsisisi. Patawad, inakala ko na sapat na ang pera para maging masaya tayo. Pero, ang dilim na, Francesca. Huwag kang magsalita, Eros. Tugon ni Florence, ang kanyang tinig ay gumaralgal. Huwag mo nang sayangin ang huling lakas mo sa mga salitang hindi mo kayang panindigan. Sa kabilang panig, si Doña Remedios ay nakatayo lamang, walang kibo. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kanyang naghihingalong anak, kundi sa bag na naglalaman ng mga dokumento na ngayon ay basang-basa na ng ulan at dugo. Ang kanyang kasakiman ay mas matimbang pa sa buhay ng sarili niyang dugo at laman. Isang injustice engine ang muling nagliyab nang makita ng mga pulis ang kanyang malamig na reaksyon. Ang pera, ang lahat ng ari-arian, hindi pwedeng mawala ang lahat. Bulong ni Remedios. Ang kanyang boses ay tila isang baliw na nakikipag-usap sa hangin. Mabilis na kumilos si Rafael. Nilapitan niya si Florence at inalalayan itong tumayo. Florence, kailangan na nating umalis. Ang mga paramediko na ang bahala sa kanya. Ligtas na si Lolo Ben. Tumingin si Florence kay Lolo Ben, na ngayon ay inaalalayan na rin ng mga tauhan ni Rafael. Ang matanda ay tumango ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki para sa babaeng binuo niya mula sa abo. Habang inilalabas si Remedios at Clara na nakaposas, isang huling sandali ng paghaharap ang naganap. Huminto si Florence sa harap ni Remedios.
Ang ulan ay patuloy na bumabagsak. Binabasa ang kanilang mga mukha. Ngunit mas matindi ang lamig na nagmumula sa titig ni Florence. Tignan mo ang anak mo, Remedios. Weka ni Florence sa isang malalim at nanunuyong tinig. Pinatay mo ang tatay ko, at ngayon, pinatay mo rin ang kinabukasan ng sarili mong anak dahil sa iyong kasakiman. Ang iyong palasyo ay gumuhuna, at ang tanging natira sa iyo ay ang amoy ng dugo at ang ingay ng rehas na magiging tahanan mo habang buhay. Isang matinding panginginig ang bumalot kay Remedios. Sa unang pagkakataon, ang maskara ng kanyang kapangyarihan ay tuluyan ng napunit, na naglantad sa isang matandang babaeng takot, nag-iisa at walang kahit anong halaga. Dinala si Eros sa ambulansya, habang si Florence ay naiwan sa gitna ng pantalan, nakatitig sa malawak na karagatan. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay tila naghuhugas sa mga bakas ng kanyang nakaraan. Isang sacrifice dilemma ang bumabagabag sa kanya. Nakuha na niya ang kanyang katarungan. Ngunit sa anong halaga? Rafael! Tawag ni Florence habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ang init ni Rafael ay tila isang silungan sa gitna ng nagngangalit na bagyo ng kanyang damdamin. Pagod na ako. Gusto ko nang matulog ng walang takot na bukas ay may panibago na namang pagtataksil. Tapos na ang gabi, Florence, bulong ni Rafael habang hinahalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Ang bukas ay sa atin na. Wala nang kailangang magtago. Wala nang kailangang magpanggap. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakad palayo, isang pulis ang lumapit kay Rafael at may ibinulong na sapat na narinig ni Florence. Sir, tumakas si Clara sa gitna ng gulo. Hindi siya nakasama sa pag-aresto. May nakakita sa kanya na sumakay sa isang pribadong bangka patungo sa kabilang isla. Cliffhanger. Ang panganib ay hindi pa tuluyang natatapos. Si Clara, na may dalang matinding put at wala nang mawawala, ay tila isang sugatang hayop na naghanda para sa kanyang huling pag-atake. At sa loob ng ospital, ang mga doktor ay nagkakagulo dahil ang puso ni Eros ay tumigil sa pagtibok. Ngunit may isang lihim na hawak, ang nurse na kumuha ng kanyang mga gamit. Isang maliit na susi na may nakaukit na pangalan, Francesca. Ano ang huling regal ang iniwan ni Eros para sa babaeng pinagtaksilan niya? At kailan matatapos ang dugong dumanak sa pagitan ng mga Valeriano at Montemayor? Narito na ang mga huling gamit niya, ma'am. Isang relo, ang kanyang wedding ring, at itong maliit na susi na may pangalan niyo. Ang boses ng nurse ay mahina, tila nahihiya sa gitna ng bigat ng hangin sa loob ng malamig na koridor ng ospital. Inabot ni Florence ang isang maliit na plastik na supot. Ang metal ng susi ay naramdaman niyang dumikit sa kanyang palad kasing lamig ng bangkay ni Eros na nasa kabilang silid. Tumingin siya sa puting dingding, ang kanyang mga mata ay tuyo na, tila naubos na ang lahat ng luha sa gitna ng ulan sa pantalan. Isang malamig na katawan na lamang ang natira sa lalaking minsang, naging init ng kanyang mundo. Ang bawat pangako nito ay nabaon na sa ilalim ng telang puti na bumabalot sa kanya ngayon. Salamat, bulong ni Florence. Walang pangiinig sa kanyang tinig, isang matigas na pader ng emosyon ang nakapalibot sa kanyang puso. Nilapitan siya ni Rafael, ang kanyang presensya ay tila isang anino ng proteksyon sa gitna ng naggangalit na gabi. Florence, kailangan mo nang magpahinga. Kami na ang bahala sa mga papeles. Si Lolo Ben ay nasa ligtas na silid na rin. Hindi pa tapos, Rafael? Tugon ni Florence habang tinititigan ang maliit na susi. Eros kept this for a reason. Kahit sa huling sandali may gusto siyang ipahiwatig. I need to know what this opens. Kinabukasan, bago pumunta sa kahit saang lugar, nagpa siya si Florence na bisitahin ang rehas na naging bagong tahanan ni Doña Remedios. Ang kulungan ay amoy, semento at luma, isang malaking kabaligtaran sa marang, yang mansyong kinagidsa nito. Nakita niya si Remedios na nakaupo sa isang silyang kahoy. Ang suot na kulay kahel nga uniforme ay tila isang sampal sa kanyang dating danggal. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay wala ng kislap ng kapangyarihan. Tanging lason na lang ng put ang natira. Nandito ka ba para pagtawanan ako, Francesca? Wika ni Remedios.
Ang boses ay paos at puno ng pait. Patay na ang anak ko. Masaya ka na ba? Nakuha mo na ang katarungang gusto mo. Hindi ako rito para sa kasiyahan, Remedios, sabi ni Florence habang nakatayo sa labas ng rehas. Ang kanyang tindig ay matikas at hindi matitinag. Nandito ako para tignan ang mukha ng babaeng mas pinili ang pera kaysa sa buhay ng sarili niyang anak. Eros died protecting me. O baka naman, he died running away from the monster you created. Huwag mong banggitin ang pangalan niya, sigaw ni Remedios, habang marahas na tumatayo at humahawak sa mga rehas. Ang tunog ng pagkiskis ng bakal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Dapat ay pinatay na kita noon pa. Dapat ay hindi na kita hinayaang makahinga. Pero narito ako, numiti si Florence, isang niting puno ng pait at tagumpay. Habang ikaw ay mabubulok sa dilim na ito, ang yaman na ninakaw mo ay ginagamit na ngayon para sa mga bata sa lansangan. You have nothing left, Remedios. Not even a grave for your pride. Habang paalis si Florence, narinig niya ang histerikong tawa ni Remedios mula sa loob ng selda. Isang tawa ng isang taong nawala na ng kaisipan. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, naisip niya ang tungkol kay Clara. Ang babaeng iyon ang huling tinik sa kanyang lalamunan. Nagpunta si Florence at Rafael sa mansyon ng mga Valeriano na ngayon ay legal ng pag-aari ni Florence bilang bahagi ng kanyang pagbawi sa ari-arian. Ang bahay ay tahimik. Ang bawat sulok ay puno ng mga alaala ng kanyang pagdurusa. Gamit ang susing iniwan ni Eros, sinubukan ni Florence ang bawat drawer, bawat vault, hanggang sa marating nila ang nursery room, agsilid na dati nilang pinang-arap para sa kanilang magiging anak. Isang golden moment ang namayani nang makita ni Florence ang isang maliit na rocking horse sa sulok. Lumapit siya at naramdaman ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng kabayo, may isang maliit na butas na syaktong kasya ang susi. Nang pinihit niya ang susi, isang lihim na compartment ang bumukas. Sa loob ay may isang manipis na folder at isang sulat na may sulat kamay ni Eros. Ngunit ang mas ikinagulat ni Florence ay ang laman ng folder. Ang nawawalang pahina mula sa talaarawan ng kanyang ama. Florence, if you are reading this, it means I am gone. Please forgive me for being weak. Iniligtas ko ang pahinang ito dahil hindi ko kayang tanggapin ang katotohanan. Ang aking ina, hindi lang siya pumatay para sa pera. She killed because of a deeper secret about our family lineage. Mabilis na binasa ni Florence ang nawawalang pahina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang folder ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga kamay. Isang dangling mystery ang muling nabuksan. Ang yaman ng mga Valeriano at Montemayor ay nagmula sa iisang ugat, at si Florence ay may karapatan sa isang bagay na mas malaki pa sa kumpanya. Ngunit bago pa niya maipaliwanag kay Rafael ang kanyang nabasa, isang malakas na tunog ng pagbasag ng bintana ang narinig mula sa ibaba. Ang mga tauhan ni Florence ay mabilis na nagtakbuhan, ngunit huli na. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa megaphone sa labas ng mansyon. Isang boses na puno ng desperasyon at kabaliwan. Francesca! Alam kong nandyan ka. I've planted explosives around this house. Kung hindi ka lalabas at ibibigay ang susi sa Swiss account, sasabog tayong lahat dito. Si Clara. Nakatayo siya sa labas, may hawak na remote control. Ang kanyang mukha ay puno ng uling at luha. Wala na siyang pakialam sa buhay. Ang kanyang tanging layunin ay ang kunin ang lahat o sirain ang lahat. Cliffhanger. Sa loob ng mansyong puno ng mga alaala at bagong tuklas na lihim, nakulong sina Florence at Rafael. Sasabog ba ang lahat bago pa malaman ni Florence ang buong katotohanan ng kanyang pagkatao? At handa ba siyang harapin ang huling galit ng isang babaeng nawalan na ng lahat? Ang bawat tibok ng puso ni Florence ay tila isang malakas na tambol na nakikipagpaligsahan sa nakatutulig na katahimikan sa loob ng mansyon. Sa labas, ang boses ni Clara na nagmumula sa megaphone ay tila isang matalim na kuko na kumakamot sa kanyang kaisipan. Ang bawat salita nito ay puno ng lason at desperasyon, isang huling hininga ng isang babaeng nilamon na ng sariling kasakiman. Rafael, kailangan nating lumabas.
Hindi madadamay ang mga tauhan natin dahil sa akin. Bulong ni Florence. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa nawawalang pahina ng tala-arawan. Ang papel na naglalaman ng katotohanang sadyang binaluktot ng panahon. Hinawakan ni Rafael ang kanyang mga balikat. Ang kanyang titig ay matatag at puno ng isang pangakong hindi kailanman mabibigyan ng presyo. Hindi kita iiwan, Florence. Magkasama nating haharapin ang unos na ito. Maniwala ka, makakalabas tayo rito ng buhay. Isang golden moment ang namayani sa gitna ng panganib ng dahan-dahang haplusin ni Rafael ang pisingin ni Florence. Sa kabila ng banta ng pagsabog, ang init ng kanyang palad ay tila isang mahiwagang baluti na nagbibigay ng lakas sa dalaga. Walang salita, tanging ang malalim na pag-uunawaan ng dalawang kaluluwang pinagbuklod ng pagdurusa at pag-asa. Alam ko na ang lihir, Rafael. Wika ni Florence. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong emosyon. Hindi lang ako isang Valeriano sa papel. Ang aking ama, siya ang tunay na tagapagmana ng mga Montemayor. Si Lolo Ben at ang aking ama ay magkapatid sa ama. Ang lahat ng yaman na pinag-aagawan nila ay sadyang sa atin mula pa nung una. Pinatay ni Remedios ang aking ama hindi lang para sa pera, kundi para mapanatili ang kanyang wad na katayuan. Napatigil si Rafael. Ang katotohanang ito ay mas malakas pa sa anumang pasabog na itinanim ni Clara. Ngunit bago pa sila makakilos, ang tunog ng isang malakas na pagbasag ng pinto sa likuran ay narinig. Pumasok ang isa sa mga tauhan ni Rafael, pagod at sugatan. Sir, Ma'am, may nahanap kaming daan sa basement. Isang lumang tunnel na patungo sa hardin. Ngunit, kailangan nating bilisan. Ang amoy ng gasolina ay kumakalat na sa buong paligid. Ulat ng lalaki. Sa labas, nawawala na ng pasensya si Clara. 10 segundo, Francesca. 10 segundo at magiging abo ang lahat ng alaala mo. Mabilis na kumilos sina Florence at Rafael patungo sa basement. Ang hangin ay mabigat at puno ng panganib. Ang bawat hakbang nila sa madilim na hagdanan ay tila isang pakikipagkarera sa kamatayan. Nararamdaman ni Florence ang panginginig ng kanyang mga binti. Ngunit ang imahe ni Lolo Ben at ang alaala ng kanyang ama ang nagtutulak sa kanya na magpatuloy. Nang makarating sila sa dulo ng tunnel, isang malakas na ugong ang marinig mula sa itaas. Isugbabala na ang unang mitsa ay nagsimula na. Mabilis silang lumpabas sa isang tagong pintuan sa gitna ng mga malalagong halaman sa hardin. Kasabay nito, ang gabi ay biglang naliwanagan ng isang kulay kahel na kislap. Ang bahagi ng mansyon kung saan sila nanggaling ay nilamon ng apoy. Ang tunog ng pagguho ng mga dingding ay tila isang malakas na hagulos sa gitna ng kadiliman. Francesca! Isang sigaw ng pagnangalit ang narinig nila mula sa kabilang bahagi ng hardin. Nakatayo roon si Clara. Ang kanyang muka ay nababalot ng uling. Ang remote control ay mahigpit pa ring hawak. Ngunit nang makita niyang buhay si Florence, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa galit. Bakit hindi ka mamatay? Bakit palagi kang nakakaligtas? Dahil ang katotohanan ay hindi kailanman nasusunog, Clara. Wika ni Florence habang dahan-dahang lumalapit kahit na pinipigilan siya ni Rafael. Tignan mo ang sarili mo. Inubos mo ang buhay mo sa paghahabol sa isang mundong hindi kailanman naging sayo? Ngayon, wala na ang mansyon, wala na si Eros, at wala ka na ring mapupuntahan. Mabilis na itinutok ni Clara ang isang maliit na patalim kay Florence, ngunit bago pa siya makalapit, ang mga ilaw ng sasakyan ng mga pulis ay bumalot sa buong paligid. Ang tunog ng mga sirena ay tila isang pagtatapos sa mahabang gabi ng lagim. Binitawan ni Clara ang patalim at napaluhod sa damuhan. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa paghikbi. Isaghikbi ng pagkatalo at pagsisisi na huli na para sa lahat. Isang cliffhanger ang naganap ng lapitan ng isang pulis si Florence pagkatapos madakip si Clara. May dala itong isang maliit na recorder na nakuha mula sa mga labi ng mansyon. Isang recorder na himalang hindi nasunog. Ma'am, may nahanap po kaming huling mensahe. Mukhang galing ito sa telepono ni Doña Remedios na naiwan sa silid bago siya arestuhin. May binabanggit siyang tungkol sa isang tao.
isang taong hindi pa natin nakikilala na siyang tunay na utak sa likod ng lahat. Nanlamig si Florence. Inakala niyang si Remedios ang punot dulo ng lahat, ngunit may mas malalim pa palang hayop na nagtatago sa dilim. Isa pa nga lang binanggit sa recording ang nagpatigil sa paghinga ni Florence. Ang tunay na Montemayor ay hindi pa tapos sa iyo, Francesca. Sino ang misteryosong Montemayor na ito? At paano mababago ng bagong kaaway na ito ang buhay ni Florence ngayong akala niya ay nakamit na niya ang kapayapaan? Ang amoy ng sunog na kahoy at ang usok na nananatiling nakalutang sa hangin ay tila isang paalala na ang bawat pundasyon ng nakaraan ni Florence ay tuluyan ng naging abo. Nakatayo siya sa gitna ng nasunog na hardin, ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa sarili habang pinagmamasdan ang mga bumbero na tinatapos ang kanilang huling gawain. Ang mansyon ng mga Valeriano, na dati ay simbolo ng kanyang paghihirap, ay isa na lamang kalansay ng bakal at semento. Florence, kailangan mong pakinggan ito. Paulit-ulit. Wika ni Rafael habang lumalapit, hawak ang recorder na nakuha mula sa guho. Ang kanyang muka ay seryoso at ang kanyang mga mata ay kababakasan ng matinding pag-aalala. Pinindot ni Rafael ang play button. Ang boses ni Remedios ay muling narinig. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ang kanyang karaniwang yabang. May takot sa kanyang tinig. Teodoro, huwag mo kakalimutan ang ating kasunduan. Pinatay ko si Valeriano para sa'yo. Ibinigay ko ang lahat. Huwag mo akong itatapon na yon dahil lang sa isang Francesca. Napatigil ang hininga ni Florence. Teodoro? Rafael, sino si Teodoro? I asked Lolo Ben. Tugon ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang babala. Nanlamig ang matanda nang marinig ang pangalang yon. Florence, si Teodoro Montemayor ay ang kapatid ni Lolo Ben, na akala ng lahat ay namatay sa parehong aksidente 20 taon na ang nakalilipas. Siya ang utak. Siya ang nagmamanipula kay Remedios mula pa nung una. At ayon sa mga dokumento, siya ang may hawak ng kalahati ng Swiss account na hindi natin mabuksan. Isang matinding mist of distrust ang gumalot sa puso ni Florence. Inakala niyang tapos na ang lahat ng maipakulong si Remedios at mawala si Eros. Ngunit ang kalaban ay tila isang aninong lumaki lamang habang lumiliwanag ang kanyang paligid. Nasaan siya, Rafael? Tanong ni Florence. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang bagong uri ng determinasyon. Hindi natin alam, pero may iniwan siyang mensahe sa digital server ng kumpanya, sabi ni Rafael habang iniabot ang isang tablet. Isang video ang bumukas. Isang matandang lalaki na may maringal na tindig, nakaupo sa isang silid na puno ng mga antigo, ang nakatingin ng diretso sa kamera. Francesca o Florence, binabati kita sa iyong tagumpay laban sa mga asong iyon. Ngunit ang dugong Montemayor ay hindi para sa mga mahihina. Kung gusto mong makuha ang huling bahagi ng iyong pamana at ang kapayapaang hinahanap mo, pumunta ka sa Isla de Sumpa. Doon tayo magtutuos. Mag-isa ka lang. Kung magsasama ka ng pulis o kahit si Rafael, hinding-hindi mo malalaman kung saan nakalibing ang tunay na katawan ng iyong ama. Huwag kang pupunta, Florence! It's a suicide mission! Sigaw ni Rafael. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa mga bisig ni Florence. He is a monster. He manipulated everyone for decades. He will kill you without hesitation. Isang golden moment ang naganap ng dahan-dahang hawakan ni Florence ang mukha ni Rafael. Ang init ng kanyang palat ay tila isang huling pamamaalam. Rafael, hindi ako pwedeng mabuhay sa takot habang buhay. Ang aking ama, kailangan ko siyang mahanap. I need to give him a proper burial. I need to finish this legacy of blood. Then I will go with you. Magtatago ako sa malayo. Giit ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na mawala ang babaeng nagbigay ng kulay sa kanyang madilim na mundo. No, Rafael. He will know. Bantayan mo si Lolo Ben. Siya na lang ang natitira nating pamilya. Bulong ni Florence habang idinidikit ang kanyang no sa no ni Rafael. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng kilig at pait, isang pag-ibig na kailangang dumaan sa apoy bago tuluyang magningning. Nang sumunod na gabi,
Sumakay si Florence sa isang maliit na bangka patungo sa Isla de Sumpa. Ang dagat ay madilim at ang mga alon ay humahampas sa gilid ng bangka na lumilika ng isang ritmo ng panganib. Ang buwan ay nakatago sa likod ng mga ulap, tila ayaw saksihan ang magaganap na pagtutuos. Pagdating sa isla, isang lumang parola ang nakatayo sa tuktok ng bangin. Ang ilaw nito ay dahan-dahang umiikot, nagbibigay ng panandaliang liwanag sa madilim na paligid. Naglakad si Florence pataas. Ang bawat hakbang niya sa batuhan ay tila isang bilanggo na patungo sa bitayan. Sa loob ng parola, nakita niya si Teodoro. Nakaupo ito sa isang hapagkainan na puno ng masasarap na pagkain, tila naghihintay ng isang espesyal na panauhin. "Nakarating ka rin, aking pamangkin," wika ni Teodoro. Ang kanyang boses ay kasing kinis ng pelus, ngunit may dalang kamatayan. "You have your father's eyes, too trusting, too soft." "Nasaan ang aking ama?" Diretsyong tanong ni Florence, hindi man lang kumukurap. "Ang iyong ama ay naging hadlang sa tunay na kadakilaan ng mga Montemayor. He wanted to give the wealth to the poor, to the workers." "What a waste," sabi ni Teodoro, habang dahan-dahang hinihiwa ang isang piraso ng karne. "I had to remove him, and now I will remove you, so that the name Montemayor will remain in the hands of someone who knows how to rule." Biglang naramdaman ni Florence ang isang matinding hilo. Ang hangin sa loob ng parola ay may kakaibang amoy, isang matamis, ngunit nakakalasing na lason. "The air, Florence. It's a slow-acting neurotoxin," ngumiti si Teodoro. "In 30 minutes, your heart will stop, unless you give me the digital key to the Swiss account. I will give you the antidote and let you live in a small house in the province, forgotten by the world." Isang high-stakes cliffhanger ang naganap ng dahan-dahang mapaluhod si Florence. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Sa kanyang bulsa, hawak niya ang isang maliit na device na ibinigay ni Rafael. Ngunit kailangan niyang makalapit sa control panel ng parola para i-activate ang signal. "Choose, Florence," wika ni Teodoro habang inilalapag ang isang maliit na vial ng antidote sa mesa. "Ang katarungan ng iyong ama na wala nang makakaalam o ang iyong buhay na wala nang halaga?" Habang unti-unting nawawalan ng lakas si Florence, isang tunog ng mabilis na pag-akyat sa hagdanan ang narinig. Hindi ito ang mga pulis. Hindi ito si Rafael. Isang figura ang lumitaw sa pintuan, basang-basa ng tubig dagat at may hawak na isang patalim. "Clara?" bulong ni Florence sa gitna ng kanyang paggahilo. Si Clara, na nakatakas sa pag-aresto, ay nakatingin kay Teodoro ng may matinding galit. "Inakala mo bang gagamitin mo lang ako at itatapon, Teodoro? Binayaran mo si Remedios para patayin ang pamilya ko noon? Akala mo ba hindi ko malalaman?" Sino ang unang papatayin ni Clara? Ang babaeng kinamumuhian niya? O ang lalaking gumamit sa kanya bilang isang kasangkapan? At makakaligtas ba si Florence sa lason bago pa maging huli ang lahat? Isang hakbang pa, Clara, at sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang pagsikat ng araw bukas. Ang tinig ni Teodoro ay nanatiling kalmado, tila isang guro na pinagagalitan ng isang paslit sa kabila ng patalim na nakatutok sa kanya. Hindi man lang siya tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Si Florence ay nakahandusay sa sahig. Ang kanyang paningin ay tila isang telon na dahan-dahang nagsasara. Ang bawat hininga niya ay parang paghatak ng mga bubog sa kanyang lalamunan. Ang lason ay gumagapang na sa kanyang mga ugat, pinapatay ang bawat lakas na natitira sa kanyang katawan. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahilo, nakita niya ang mukha ni Clara, ang babaeng naging simbolo ng lahat ng kanyang pait. "Ginamit mo ako!" sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay basag at puno ng hikbi. "Sabi mo, kapag sinunod ko ang utos mo na wasakin si Francesca, ibibigay mo sa akin ang buhay na pinangarap ko. Pero pinatay mo ang pamilya ko para lang manatili akong nakatali sa iyo. You were just a useful tool, Clara." Isang pirasong basahan na ginamit ko para linisin ang dumi ng mga Valeriano. Pang-uuyam ni Teodoro. Tumingin siya kay Florence na nasa sahig. "Look at her, Clara.
She's dying. If you kill me now, hindi mo makukuha ang antidote. Mamamatay din siya. Is that what you want? Ang mamatay ng walang kahit ano? Isang matinding sacrifice dilemma ang gumalat sa silid. Tumingin si Clara kay Florence. Ang dalawang babaeng ito, na pinag-away ng tadhana at ng kasakiman ng iba, ay nagkatitigan sa gitna ng bingit ng kamatayan. Florence! Bulong ni Clara. Ang galit sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang matinding pagkapahiya. Patawad! I was so blind! I hated you because you had the heart that I never had! Isang golden moment ang naganap ng pilitin ni Florence na itaas ang kanyang nangangatog na kamay. Hindi para saktan si Clara, kundi para abutin ang laylayan ng damit nito. Clara, tumakbo ka na! Bulong ni Florence. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Huwag mong hayaang makuha niya pati ang kaluluwa mo. Please, save yourself. Napatigil si Clara. Sa gitna ng kanyang kasamaan, ang hindi inaasahang pagmamalasakit ni Florence ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanyang natitirang kaisipan. Sa isang mabilis na pagkilos, sa halip na saksakin si Teodoro, sinunggaban ni Clara ang vial ng antidote sa mesa. No! Sigaw ni Teodoro. Tumalon si Clara patungo kay Florence, ngunit mabilis na bumunot ng isang maliit na baril si Teodoro mula sa ilalim ng mesa. Isang matinding putok ang umalingaw-ngaw sa loob ng parola. Ang tunog ng pagtama ng bala sa laman ay sinundan ng isang mahabang katahimikan. Napahinto si Clara. Ang vial ay nanatiling mahigpit na hawak sa kanyang kamay, ngunit ang kanyang likuran ay unti-unting nababalot ng pula. Sa kabila ng sakit, gumapang siya patungo kay Florence at pilit na ipinainom ang antidote sa dalaga. Inumin mo ito, Francesca! Huling-hiling ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng lumabo. Ito lang ang magagawa ko para sa lahat ng minakaw ko. Kasabay nito, ang pinto ng parola ay marahas na bumukas. Pumasok si Rafael, kasunod ang mga tauhan ng Maritime Police. Ang tunog ng mga yabag sa hagdan ng bakal ay tila isang hukbo ng mga tagapagligtas. Nang makita ni Rafael si Florence sa sahig, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Florence! Sigaw ni Rafael habang mabilis na lumalapit. Binaril ng mga pulis si Teodoro sa balikat nang subukan nitong itutok muli ang baril. Ang matanda ay napasandal sa dingding. Ang kanyang muka ay puno ng pagnangalit habang pinapoposan siya. Ang kanyang imperyo ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Niyakap ni Rafael si Florence. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa mukha ng dalaga. Stay with me, Florence. Please, stay with me. Naramdaman ni Florence ang unti-unting pagbabalik ng init sa kanyang katawan dahil sa antidote. Ngunit ang kanyang puso ay mabigat para kay Clara na ngayon ay wala ng buhay sa kanyang tabi. Isang malalim na hiling ang nagsimulang mag-ugat sa kanyang kalooban. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nagkasala, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Rafael, tapos na. Bulong ni Florence habang nakasanda sa dibdib ng lalaki. The nightmare is over. Ngunit habang inilalabas sila sa parola, isang huling sulyap ang ibinigay ni Florence kay Teodoro. Ang matanda ay tumatawa pa rin, isang nakapaninindig balahibong tawa. Inakala mo ba ay tapos na ang lahat, Francesca? Bulong ni Teodoro habang nilalagpasan siya. You have the blood of a Montemayor, at ang sumpa ng ating pamilya ay hindi natatapos sa isang antidote. Cliffhanger. Habang nasa loob ng ambulansya, patungo sa mainland, nakatanggap si Rafael ng isang tawag mula sa ospital kung saan naroon si Lolo Ben. Ang boses ng doktor ay puno ng kaba. Sir, si Lolo Ben, bigla siyang nawala sa kanyang silid at may iniwan siyang sulat para kay Florence. Sinasabi rito na kailangan niyang pumunta sa lumang simbahan sa San Sebastian bago maghating gabi. Sino ang kumuha kay Lolo Ben? O sadyang may bahagi pa ng plano ni Teodoro ang hindi pa nila natutuklasan? At ano ang tunay na kahulugan ng sumpa ng Montemayor?
Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan sa aspaltong basa ng ambon ay tila isang mabilis na pagpunit sa mga huling pahina ng isang madilim na kasaysayan. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ni Florence at Rafael ay hindi isang malamig na pader, kundi isang mainit na kumot ng pag-uunawaan. Hawak ni Rafael ang kamay ni Florence. Ang kanyang hinlalaki ay dahan-dahang humahaplo sa likod ng palad ng dalaga. Tila isang tahimik na pangako na hindi na ito muling bibitaw. "Rafael, natatakot ako," bulong ni Florence. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa madilim na kalsada patungo sa San Sebastian. "Paano kung ang sumpa na sinasabi ni Teodoro ay totoo? Paano kung hindi pa tayo tuluyang malaya?" "Florence, ang tunay na sumpa ay ang takot na manatili sa nakaraan." Mahinahong sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. "Narito ako. Narito si Lolo Ben. Hindi mo na kailangang pasanin ang lahat ng mag-isa." Nang makarating sila sa lumang simbahan ng San Sebastian, ang matatayog na tor nito ay tila mga bantay sa gitna ng hating gabi. Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng malaking pintong kahoy ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na katedral. Ang amoy ng insenso at natutunaw na kandila ay humalik sa kanilang pang-amoy. Doon, sa harap ng dambana, nakita nila ang isang pamilyar na figura. Nakatayo si Lolo Ben, hindi bilang isang bihag, kundi bilang isang taong nakahanap nga ng kapayapaan. Nakasuot siya ng malinis na puting barong, ang kanyang muka ay maliwanag sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier. "Lolo!" sigaw ni Florence habang mabilis na lumalapit. Niyakap niya ang matanda ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak, ngunit sa pagkakataong ito, luha na ito ng pasasalamat. "Hinakala ko kung ano na ang nangyari sa inyo." "Patawad, Florence?" Ngumiti si Lolo Ben habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. "Kailangan nating tapusin ang lahat dito, sa harap ng Diyos at sa harap ng alaala ng iyong ama. Ang sinasabi ni Teodoro na sumpa, ito ay ang kasakiman na bumulag sa ating pamilya sa loob ng maraming dekada. At ikaw, Florence, ikaw ang tumapo sa sumpang iyon nang piliin mong patawarin ang mga taong pumatay sa iyong kaluluwa." Isang golden moment ang naganap nang ilabas ni Lolo Ben ang isang maliit na kahon mula sa ilalim ng kanyang bisig. Sa loob nito ay ang orihinal na titulo ng mga lupain ng mga Montemayor, ang lupang kinatatayo ng mansyong nasunog at ang mga pangarap na naudlot. "Ibinigay ito sa akin ng iyong ama bago siya mamatay," wika ni Lolo Ben. Hindi niya ito ibinigay kay Remedios dahil alam niyang lalamunin lang ito ng kasamaan. Ngayon, Florence, ang yaman na ito ay hindi na para sa paghihigante. Ito ay para sa pagpapatayo ng isang bagong bukas. Lumingon si Florence kay Rafael. Ang lalaking nanatili sa tabi niya mula sa putikan hanggang sa tagumpay. Sa gitna ng banal na katahimikan ng simbahan, lumapit si Rafael kay Florence. Ang bawat hakbang nito ay tila isang deklarasyon ng pag-ibig na dumaan sa apoy. "Florence," wika ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. "Mula noon makita-kita sa dalampasigan ng Somchay, alam ko nang ikaw ang magiging huling hantungan ng puso ko. Hindi kita inibig dahil ikaw ay si Florence Montemayor, kundi dahil ikaw ay si Francesca, ang babaeng may pinakamalakas na puso na nakilala ko." Isang sandali ng kilig at hiling ang gumalat sa buong katedral nang lumuhod si Rafael sa harap ni Florence. Hindi siya naglabas ng mamahaling singsing, kundi isang simpleng bracelet na gawa sa mga kabibe mula sa dalampasigan kung saan sila unang nagkakilala. "Handa ka na bang magmahal muli? Handa ka na bang buuin ang isang pamilya na ang pundasyon ay hindi pera kundi katapatan?" tanong ni Rafael. Napahikbi si Florence, isang hikbi ng wagas na kaligayahan. Isinuot niya ang bracelet at pinalupot ang kanyang mga braso sa leeg ni Rafael. "Yes, Rafael, higit pa sa handa." Ang tunog ng mahinang pagpalo ng kampana sa malayo ay tila isang pagbabasbas sa kanilang bagong simula. Ngunit habang sila ay naglalakad, palabas ng simbahan, hawak ang kamay ng isa't isa. Isang pamilyar na kotse ang huminto sa harap ng hagdanan. Lumabas ang isang babae na nakaitim. Hindi ito si Clara. Hindi ito si Remedios. Ito ay ang abogado ng pamilya Valeriano,
si Ate Mendoza, na may dalang isang huling dokumento. Miss Montemayor, may isang bagay pa palang iniwan si Eros sa kanyang testamento. Wika ng abogado. Isang bagay na magbabago sa kinabukasan ng inyong magiging anak. Cliffhanger. Ano ang huling sorpresa ni Eros na nakatago sa kanyang huling habilin? May kinalaman ba ito sa isang sikretong yaman o isang tao mula sa nakaraan na hindi pa tuluyang naglalaho? At sa kabila ng kanilang bagong pag-ibig, handa ba sina Florence at Rafael sa huling revelasyong ito? Ang huling habilin ng isang taong huli na ang lahat para sa pagsisisi ay madalas na naglalaman ng katotohanang mas masakit pa sa mismong kamatayan. Ang boses ni Ate Mendoza ay tila isang malungkot na himig na humahalo sa malamig na hangin sa labas ng simbahan. Iniabot niya ang isang asul na folder kay Florence. Ang mga gilid nito ay bahagyang kupas na tila matagal nang itinago sa dilim. Sa ilalim ng madilim na langit, ang mga kamay ni Florence ay nanginginig habang tinatanggap ang papel. Ramdam niya ang bigat nito, hindi dahil sa dami ng pahina, kundi dahil sa bigat ng kaluluwang nag-iwan nito. Ano ito, Ate? Tanong ni Florence. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Isang pag-amen, Florence, sagot ng abogado habang nakatingin sa malayo. Eros knew about the pregnancy. Nung gabing itinapon kanya sa ulan, hindi niya alam. Ngunit makalipas ang isang buwan, nakakita siya ng mga medical records na itinago ni Doña Remedios. He knew you were carrying his child, and he knew that the accident that caused your miscarriage was orchestrated by his own mother. Nabitawan ni Florence ang folder. Ang mga pahina ay kumalat sa basang semento. Ang tunog ng pagbagsak ng papel ay tila mga dagok sa kanyang dibdib. Isang heart-piercing hook ang bumasag sa kanyang pananahimik. Ang katotohanan ay mas malupit pa sa inaasahan niya. Si Eros, alam niya. Alam niya ang tungkol sa kanilang anak, ngunit nanatili siyang tahimik sa piling ng kanyang ina. Florence? Mabilis na lumapit si Rafael at inalalayan siya. Naramdaman ni Florence ang pag-ikot ng paligid. Ang mga tour ng simbahan ay tila tinititigan siya ng may panghuhusga. Hindi lang yon, Florence, pagpapatuloy ni Ate Mendoza habang pinupulot ang mga pahina. Eros set up a secret trust fund. It wasn't for the company nor for Clara. It was for a child named Angelito. Inakala niyang nabuhay ang bata at itinago mo ito. All these years, he was putting money into that account, hoping that one day his child would find it and have a better life than he ever had. Isang golden moment ang namayani nang makita ni Florence ang isang kalakip na larawan sa loob ng folder. Isang ukit ng isang maliit na anghel na gawa sa pila. Ito ang locket na pinagawa ni Eros na may nakaukit na petsa ng kanilang na'y magiging anibersaryo bilang magulang. Napahagulgol si Florence, isang iyak na puno ng hiya at pagkasira ng puso. Ang lahat ng kanyang galit kay Eros ay tila humalo sa isang matinding habag. Ang lalaking kanyang kinamuhian ay nabuhay sa loob ng isang bilangguan ng sarili nitong budi, naghihintay sa isang anak na wala na sa mundong ito. Rafael! Bakit? Hikbi ni Florence habang nakasandal sa dibdib ni Rafael. Bakit kailang dumanak ang ganitong karaming dugo bago lumabas ang katotohanan? Dahil ang kasakiman ni Remedios ay walang pinipili, Florence. Maging ang sarili niyang apo ay itinuring niyang hadlang. Galit na wika ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa pot para sa matandang babaeng nasa likod ng rehas. Lumapit si Lolo Ben at hinawakan ang kamay ni Florence. Ang kanyang haplos ay tila isang mainit na haplos ng panahon. Iha, ang pamanang ito ay hindi tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagtatapos ng siklo ng kasalanan. Eros gave you the final piece of evidence to ensure that Remedios stays in prison forever. This confession is his way of saying sorry to you, and to the child you both lost. Isang emotional escalator ang naganap ng tumayo ng tuwid si Florence. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tinitigan ang asul na folder. Ang pait ay dahan-dahang napapalitan ng isang matinding responsibilidad. I will use this money, deklarasyon ni Florence. Ang kanyang tinig ay naging matatag. I will build the Angelito Valeriano Center.
Isang tahanan para sa mga inang biktima ng karahasan at mga batang inulila ng tadhana. Ang yaman na nagmula sa kasalanan ay gagawin nating biyaya para sa iba. That is a beautiful way to honor them, Florence. Numiti si Rafael. Ang kanyang paghanga sa dalaga ay lalong lumalim. Naglakad sila patungo sa sasakyan. Iniwan ang anino ng lumang simbahan. Ang bawat hakbang ni Florence ay mas magaan. Tila ang bawat pahina ng kanyang nakaraan ay isa-isang nababasa at nailalagay sa tamang lalagyan. Ngunit habang papasok sila sa sasakyan, napansin ni Rafael ang isang itim na kotse na nakaparada sa di kalayuan. Isang babaeng nakaitim ang nakatingin sa kanila sa pamamagitan ng madilim na bintana. Ate Mendoza, sinong babaeng yon? Tanong ni Rafael. Tumingin ang abogado at biglang namutla. Hindi maaari. Inakala kong nasa ibang bansa na siya. Sino siya? Giit ni Florence. Siya si Sofia, ang nakatatandang kapatid ni Eros na itinago ni Remedios sa isang mental institution sa loob ng 20 taon, bulong ni Ate Mendoza. Ang tunay na panganay ng mga Valeriano, at ayon sa dokumentong hawak ko, siya ang nakasaksi sa tunay na nangyari sa ama mo. Cliffhanger. Ang paglitaw ni Sofia ay tila isang panibagong bagyo sa gitna ng kanilang kapayapaan. May dala ba siyang bagong ebidensya na lalong maglulubog kay Remedios? O isa siyang bagong kaaway na may sariling agenda para sa yaman ng pamilya? At ano ang lihim na tanging siya lang ang nakakaalam tungkol sa huling sandali ni Don Francisco? Hindi ako baliw, Francesca. Ang katotohanan ang ginawa nilang rehas para sa akin sa loob ng 2 dekada. Ang boses ni Sofia ay tila isang kalansing ng basag na batingaw. Paos, nanginginig, ngunit may dalang bigat na tila galing sa kailaliman ng lupa. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, ang kanyang balat ay kasing puti ng papel, at ang kanyang mga mata ay malalim, tila mga tilo na nakasaksi sa isang trahed yang hindi dapat napanood ng sinuman. Humakbang siya, palabas ng itim na sasakyan. Ang kanyang bawat kilos ay may dalang pait na tila isang aninong pilit na kumakawala sa dilim. Napatigil si Florence. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay naramdaman ng isang kakaibang koneksyon sa babaeng ito. Si Sofia ay hindi isang kaaway. Siya ang buhay na ebidensya ng kalupitan ni Remedios na mas matagal pa kaysa sa kanyang sariling pagdurusa. Sofia? Anong nangyari sa kanila? Tanong ni Florence, ang kanyang tinig ay puno ng habag. Pinanood ko, Francesca. Simula ni Sofia habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang lumang rosaryo. Pinanood ko kung paano palitan ni Mama ang gamot ni Don Francisco. Nung gabing yon, hindi agad namatay ang iyong ama. Nagmakaawa siya. Hindi para sa kanyang buhay, kundi para sa iyo. Sinubukan niyang abutin ang telepo para tawagan ka. Pero tinabig ni Mama ang kanyang kamay at hinayaan siyang mabulunan sa sarili niyang hininga. Isang matinding, heart-piercing hook ang bumasag sa huling pader ng katatagan ni Florence. Napahawak siya sa kanyang dibdib, tila nararamdaman ang bawat sakit na dinanas ng kanyang ama sa huling sandali nito. Isa golden moment ang naganap nang lumapit si Sofia at hawakan ang mga kamay ni Florence. Ang lamig ng mga kamay ni Sofia ay tila humihingi ng init na ninakaw sa kanya sa loob ng maraming taon. I tried to stop her, Francesca. Pero ipinakulong niya ako sa ospital. Sinabi niya sa lahat na nawala ako sa sarili ko dahil sa depresyon. Ginamit niya ang kapangyarihan at pera para burahin ang aking boses. Pagpapatuloy ni Sofia, ang mga luha ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang maputlang pisingi. Rafael, kailangan nating dalhin si Sofia sa korte. Wika ni Florence habang tinitignan si Rafael. Siya ang huling saksi. Siya ang magsasara ng pinto ng impyero para kay Remedios. Kinabukasan, ang huling pagdinig sa kaso ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Nang pumasok si Sofia sa loob ng courtroom, ang ingay ng pagbukas ng malaking pinto ay tila isang hudyat ng paghuhukom. Nakita ni Florence ang pagbabago sa mukha ni Remedios. Mula sa pagiging mapagmataas, ang matanda ay biglang nanginig. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng abo nang makita ang anak na akala niya ay tuluyan na niyang nabaon sa limot. Ang testimonya ni Sofia
ay tila mga kidlat na tumatama sa bawat kasinungalingan ni Remedios. Walang onomatopoeia, tanging ang tunog ng bawat salita na tila mga martilyo ng katarungan. Sa huli, ang hatol ay malinaw. Habambuhay na pagkabilango para kay Remedios Valeriano. Nang ilabas ang matanda, tiningnan siya ni Florence sa huling pagkakataon. Walang galit sa mga mata ni Florence, tanging malalim na pagod at isang uri ng pag-asa na sa wakas ay malaya na siya. Tapos na, Remedios, bulong ni Florence sa gitna ng ingay ng mga tao. Ang iyong anak na itinago mo, ang siyang tumapos sa iyong kasamaan. Lumipas ang ilang buwan at ang mga sugat ng nakaraan ay dahan-dahang nagiging mga pilat ng karunungan. Isang hiling na kabanata ang nagsimulang mabuo sa Somchay, kung saan muling itinayo ni Florence ang dampa ni Lolo Ben. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang tahanan para sa lahat. Sa araw ng pagbubukas ng Angelito Valeriano Center, ang kapaligiran ay puno ng amoy ng mga bulaklak at sariwang hangin ng dagat. Ang tunog ng mga tawanan ng mga bata ay tila isang awit ng tagumpay. Nakatayo si Florence sa balkonahe, kasama si Rafael at Sofia. Ang dalawang babae ay magkahawak kamay, mga biktima ng kahapon na ngayon ay mga reyna ng kanilang sariling kinabukasan. Handa ka na ba? Tanong ni Rafael habang iniaabot ang isang gunting na may lasong pula. Handa na ako, Rafael. Para sa aking ama, para kay Eros, at para sa ating anak na nasa langit. Tugon ni Florence. Isang high-stakes cliffhanger ang naganap ng bago pa man gupitan ni Florence ang laso. Isang bata ang lumapit sa kanya at may iniabot na isang maliit na sobre. Ang sobre ay walang pangalan, tanging isang ukit ng itim na perla as ang nasa selyo nito. Nang buksan ni Florence ang sobre, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa loob ay may isang susi at isang maikling mensahe. Ang yaman ng Montemayor ay hindi lamang para sa lupa. Ang tunay na yaman ay nasa ilalim ng dagat kung saan nagsimula ang lahat. Hanapin mo ang barka ni Francisco. Isang huling misteryo ang iniwan ng tadhana. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natatakot si Florence. Kasama ang taong mahal niya at ang kanyang bagong natagpuang kapatid. Handa siyang harapin ang anumang lihim na nakatago sa ilalim ng asul na karagatan. Ang takip silim sa dalampasigan ng San Sebastian ay hindi lamang isang pagtatapos ng araw, kundi isang dahan-dahang pagpinta ng langit sa kulay ng ginto at lila. Mga kulay na tila sumasalamin sa mahabang paglalakbay ng aking kaluluwa. Nakatayo ako sa buhanginan. Nararamdaman ang bawat paghaplos ng malamig na tubig sa aking mga paa. Ang marahang paghampas ng mga alon ay hindi na nagdadala ng takot o alaala ng unos. Ngayon, ito ay tila isang oyayi na nagpatulog sa mga huling bakas ng aking pait. Nahanap na namin ito, Florence, ang huling kahon ni Don Francisco. Ang boses ni Rafael ay malambot, puno ng paggalang sa katahimikan ng paligid. Lumapit siya sa akin habang hila-hila ang isang maliit na bangkang gawa sa matibay na nara, ang barka ni Francisco. Sa loob nito, sa ilalim ng isang tagong floorboard, ay ang huling lihim ng aking ama. Ngunit nang buksan namin ang kahon, hindi kami nakakita ng mga alahas o bulto ng pera. Sa loob ay may isang bote ng buhangin mula sa Somchay, isang lumang larawan naming dalawa ni Eros nung kami ay mga bata pa at puno ng inosente. At isang huling sulat. Isang golden moment ang namayani ng dahan-dahan kong basahin ang mga huling salita ni Papa. Ang tunay na yaman ng isang Montemayor ay hindi ang gintong nasa ilalim ng lupa, kundi ang kakayahang tumayo matapos ang bawat pagkakadapa. Francesca, anak, ang katarungan ay para sa nakaraan, ngunit ang pagpapatawad ay para sa iyong kinabukasan. Napahinga ako ng malalim. Ang hangin sa dagat ay tila humuhugas sa huling dumi sa loob ng aking dibdib. Tumingin ako kay Rafael, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang sagot sa lahat ng aking mga tanong. Pinatawad mo na ba sila? Tanong ni Rafael habang dahan-dahang inilalagay ang kanyang braso sa aking balikat. Pinatawad ko na sila, Rafael.
Tugon ko habang isinasandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Hindi dahil karapat-dapat silang patawarin, kundi dahil karapat-dapat akong maging malaya. Ang put ay isang bilangguan na mas masahol pa sa rehas na kinalalagyan ni Remedios. At ayaw ko nang mabuhay sa loob ng bilangguang yon. Nahanap ko na ang kapayapaan. Ang sumpa na sinasabi ni Teodoro ay naputol na. Hindi dahil sa ganti, kundi dahil sa pag-ibig. Si Sofia ay unti-unti nang bumabalik sa normal na buhay. Si Lolo Ben ay masayang nagtuturo sa mga bata sa center. At kami ni Rafael, kami ay nagsisimula ng bumuo ng sarili naming kwento. Ang bawat sugat sa aking puso ay naging isang peklat, isang matibay na paalala na ako ay lumaban. Ako ay nasaktan. Ngunit higit sa lahat, ako ay nagtagumpay. Ang aral na iniwan ng aking buhay sa bawat babaeng nakikinig ay simple. Ang iyong halaga ay hindi itinatakda ng taong nagtaksil sa iyo. Ikaw ang arhitekto ng iyong sariling kaligayahan. Huwag mong hayaang ang dilim ng kahapon ay magnakaw sa liwanag ng iyong bukas. Dahil sa dulo ng bawat unos, laging may dalampasigang naghihintay para sa iyong pagbabalik. Hinarap namin ni Rafael ang dagat, habang ang araw ay tuluyan ng lumulubog sa abot tanaw. Isang matamis at payapang halik ang nagsilbing tuldok sa aming mahabang pakikipagtunggali sa tadhana. Ang bawat patak ng ulan noon ay naging hamog ng pag-asa ngayon.